Sa gitna ng isang wasak na maalikabok na lungsod, isang magnanakaw ang tumatakbo para sa kanyang buhay. Hindi isang bayani, hindi isang pinili, kundi isang profesional, walang hiya, at bihasang magnanakaw sa kalye na nagngangalang Chenyang. At sa ngayon, ang malas na kriminal na ito ay tumatakbo na parang hinahabol siya ng lahat ng utang niya sa buhay. Sa likod niya, isang mutant na mukhang dinosaur at isang buong fan club ng mga zombie na halatang gustong gawin siyang hapunan. Seryoso ba kayo? Sumisigaw siya habang tumatakbo. 5 minuto lang ang nakalipas, nasa sarili siyang mundo at walang pakialam sa iba. Ngayon, biglang napunta sa isang apocalypse na walang instruksyon, walang mapa, at siguradong walang refund option. Isang zombie ang umungol ng nakakatakot. Ang mga kumikinang nitong mata ay nakatutok sa kanya na parang siya ang huling limited edition na snack. Tapos isang zombie ang dumulas pasulong. Dumulas. Perpektong leg sweep. Kailan pa nagkaroon ng combat training ang mga zombie? Tumiili ang magnanakaw. Natisod siya ng malakas. Napuno ng alikabok ang bibig niya. Nag-glitch ang utak niya. Teka, nag-set up sila ng ambush? May taktika ang mga zombie na to. Magaling. Napunta ako sa isang mundo kung saan mas matalino pa ang mga patay kaysa sa ilang taong kilala ko. Isang nakakatakot na isipin ang pumasok sa kanya. Siya na ba ang magkakaroon ng pinakamabilis na kamatayan sa kasaysayan? Pero noong nagsisimula na siyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, nakita niya ito. Usok. Manipis na usok mula sa pagluluto na umaakyat sa di kalayuan. Agad na activate ang utak magnanakaw niya. Mga tao ay nangangahulugang kanlungan. Ang kanlungan ay nangangahulugang kalakalan. Ang kalakalan ay nangangahulugang kita. At ang kita ang kanyang relihiyon. Kailangan ko lang makarating sa lugar na yon, bulong niya, habang pinipilit ang sarili, at agad na natisod sa isang bato. Siyempre, dahil galit ang tadhana sa mga kumpiyansang magnanakaw. Gumulong-gulong siya sa lupa habang sumisigaw ng madrama hanggang sa sumubsob siya sa lupa. Bago pa man siya makatayo, isang zombie ang yumukod sa kanya habang tumutulo ang laway. Naluha ang mga mata ni Chenyang. Sumpaman, kung makakaligtas ako rito, magreretiro na ako sa biglaang paglalakbay sa ibang dimensyon. Umungol ang zombie at lumundag. Bang! Isang futuristic na putok ng baril ang pumutol sa kabuluhan. Hiniwa ng bala ang hangin. Sumabog ang bungo ng zombie sa gitna ng paglundag. Ang bangkay nito ay bumagsak mismo sa ibabaw ng magnanakaw, nadaganan, hindi makahinga at natrauma sa emosyon. Buhay ako. Bumulong siya mula sa ilalim ng bangkay. Umetso pa ang mga putok ng baril. Tumpak, kalmado, nakamamatay. Isa-isang bumagsak ang mga zombie. Malinis na headshots. Profesional na gawa. At tulad ng alam nating lahat, sa bawat memoir, ang taong nagliligtas sa bida ay halos palaging isang magandang babae. Halos isa na itong universal law. Isang anino ang bumagsak sa kanya. Isang boses ang nagsalita. Gaano mo katagal balak yakapin ang zombie na yan? Tumingala siya. Mahabang pulang buhok, malamig na mga mata, malaking sniper rifle na nakapatong sa balikat niya, maganda, at napakadelikado. Agad na itinulak ng magnanakaw ang bangkay na parang ininsulto nito ang kanyang mga ninuno. Hindi kami nagkakalapit ng loob. Pangako. Tumayo siya, lumipat sa harmless civilian mode, at binigyan siya ng pinaka-inosenteng ngiti na kaya niyang gawin. Maraming salamat sa pagliligtas. Ang dulo ng baril niya ay dumikit sa kanyang noo. Pangalan, kamay sa taas, agad. Na-activate ang mga street instinct niya. At ang pangalan ko ay Chenyang, isang profesional na survivor. Sumingkit ang mga mata niya. Bakit ka biglang lumitaw malapit sa aming kampo? Tumawa siya ng nerbiyos. Alam mo na, naligaw lang ng daan sa pagitan ng mga dimensyon. Nangyayari yan. Narinig kitang bumubulong tungkol sa paglalakbay sa pagitan ng mga mundo. Natigilan siya. Sa isip niya, congratulations. Masyado ka na namang madaldal. Nagtagal ang katahimikan. Inayos niya ng bahagya ang kanyang baril. Magsalita ka o babarilin kita. At pagkatapos ay huminto siya. Gumagalaw-galaw ang ilong niya. May amoy sa hangin. Isang bagay na maanghang, mamantika, masarap. Napunta ang tingin niya sa bag nito. Anong laman yan? Agad naramdaman ni Chenyang ang pagbabago. Bumababa ang banta. Tumataas ang pagkakataon. Ang magnanakaw sa loob niya ay tuluyan ng nagising. Dahan-dahan, na may tusong ngiti, inilabas niya ang isang maliit na pulang pakete. Spicy strips. Kakainin ko na sana to, kaswal niyang sabi, bago ako inistorbo ng mga alaga mong zombie. Tinitigan niya ito nang hindi makapaniwala. Sa wasak na mundong ito, mas mahirap pang makahanap ng totoong pagkain kaysa kabaitan. Ang matingkad na pulang kulay ay kahina-hinala. Lason ba yan? Nagkibit balikat siya. Kung ganoon, pareho nating malalaman. Matapang, kalkulado, medyo baliw, pero strategic. 2 araw na siyang hindi kumakain. Pinagtaksilan siya ng kumakalam niyang sikmura. Sa wakas, nanaig ang pagkabigo sa kanyang pride. Hinablot niya ang pakete mula sa kamay nito. Kakain muna ako. Sige lang. Malumanay na sabi ng magnanakaw, parang isang tindero na alam ang ginagawa. Kumagat siya. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Sumabog ang lasa sa kanyang bibig. Alat, anghang, mantika, tunay na lasa. Sa isang mundong puno ng tira-tira at gutom, ito ay isang luho.
Napatigil siya sa sobrang pagkabigla, at maingat siyang pinagmamasdan ni Chen Yang bago ngumiti, isang mabagal at may alam ng ngiti. Dahil sa apokalipsis na ito, hindi pera ang naghahari, hindi armas ang naghahari, kundi pagkain. At napagtanto ng magnanakaw na ito na baka hindi siya ang pinakamahinang tao rito. Maaaring siya ang pinakamayaman. Nagbago ang eksena. Pagbabalik tanaw. Hindi pa katagalan, itong tinatawag na survivor ng apocalypse ay hindi naman talaga nagsusurvive. Si Chen Yang ay isang ordinaryong corporate drone lang, nakatulala sa isang nagniningning na computer screen sa loob ng 8 oras sa isang araw. Click, type, peking ngiti sa boss. Ulit, isang profesional na alipin ng sahod. Pagkatapos, isang maganda at nakakasira buhay na hapon, natanggal siya sa trabaho. Ganoon lang, walang babala, walang awa. Pinapahalagahan namin ang iyong mga kontribusyon lang. Ang ibig sabihin, pakiusap maglaho ka na. Lumabas siya ng gusali ng opisina na may hawak na karton na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian sa mundo, isang keyboard, isang tasa, at ilang merienda. Ang magnanakaw ay hindi pa man lang isang magnanakaw. Wala lang siyang trabaho. Pagbalik sa kanyang walang lamang apartment, umupo siya sa sahig at nagsimulang mag-unpack. Doon nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay. Sa loob ng isang kahon ng merienda na inorder niya online, nakakita siya ng isang singsing. Simple, hindi kapansin-pansin, halos mukhang mura. Magaling, bulong niya. Kahit mga merienda ko, binibigyan na ako ng mga misteryosong regalo ngayon. Nanaig ang kuryosidad. Kinuha niya ito, isinuot sa kanyang daliri, at bigla, nag-glitch ang hangin. Para bang naglag ang realidad mismo sa loob ng isang segundo. May umalingaw-ngaw na digital static sa paligid niya. Nag-iba ang anyo ng kanyang apartment at pagkatapos ay naglaho. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang wasak na lugar, mga sirang gusali, nakakabinging katahimikan, bulok na hangin, at sa mismong harapan niya, isang higanteng mutated na daga, napakalaki, may pulang nagliliwanag na mga mata, at mga ngipin na parang kutsilyo. Tinitigan siya nito. Tinitigan niya ito. Hindi ito ang sala ko. Umungol ang nilalang at dahan-dahang lumapit. Dahan-dahang lumingon si Chen Yang at napansin ang kalansay sa malapit. Oh, nakakapanatag. Sumugod ang daga. Sa purong takot na halos ikahiwalay ng kaluluwa, sumigaw siya. Gusto kong umuwi. Kuminang ang singsing. Sumabog ang liwanag sa paligid niya. Nilamon siya ng buo ng isang ipo-ipo ng enerhiya. At ganoon lang, bumagsak siya pabalik sa kanyang apartment, bagsak sa sahig, sa tabi mismo ng karton. Katahimikan. Kumurap siya, lumingon sa paligid, hinawakan ang sahig, nasa bahay pa rin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tinitigan ang singsing. Ito'y bawal sa sobrang lakas. Nag-umpisang umandar ang kanyang utak. Mga taon ng pagbabasa ng comics, manhwa, nobela, lahat ay sabay-sabay na na-activate. Mundo ng apokalipse, kakulangan, shortage ng pagkain, hindi balansing yaman, at doon niya napagtanto. Sa apokalipse, hindi matatawaran ang halaga ng pagkain. Pero ang mga bagay tulad ng ginto, mga pambihirang metal, teknolohiya sa hinaharap ay maaaring nakakalat lang na walang silbi. Samantala, sa kanyang mundo, mura ang pagkain, mahal ang teknolohiya, pagkakaiba sa halaga, arbitrahe, tubo. Opisyal na isinilang ang magnanakaw sa loob niya sa sandaling iyon. Kung ipagpapalit ko ang murang modernong pagkain para sa mga yaman sa hinaharap, kuminang ang kanyang mga mata. Hindi lang ako mabubuhay. Ako ang maghahari. Iyon ang araw na namatay ang corporate drone at isinilang ang interdimensional na magnanakaw. Bumabalik ang eksena sa kasalukuyan. Muya pa rin si Lila, nakapikit, emosyonal na nabibigla sa pampalasa. Sa loob ng ilang segundo, naubos ang buong pakete. Tinitigan niya ang walang lamang balot na para bang pinanood niya ang kanyang kaligayahan na maglaho. Sorry, mahinang bulong niya. Hindi ko mapigilan. Kaswal lang itong binaliwala ni Chen Yang. Ayos lang. Sa loob-loob niya, nagdiriwang siya. Kumagat na ang pain. Nakuha na ang linya. Ngayon, hilahin na siya. Kaswal siyang gumawa ng kwento. Mula ako sa isang organisasyon, sabi niya ng malumanay. Marami kaming pagkain, pero kailangan namin ng ibang supply. Napatigil si Lila. Isang organisasyon na may sobrang pagkain. Hindi pa yan naririnig sa wasak na lugar na ito. Ang pagkain dito ay hindi pera. Ito ay kapangyarihan. Tiningnan niya siyang muli, hindi bilang isang kung sinong mahinang lalaki, kundi bilang isang naglalakad na bowl ng kayamanan. Kuminang ang oportunidad sa kanyang mga mata. Ako ang gagabay sa iyo. Mabilis niyang sinabi. Kabisado ko ang lugar na ito. Matutulungan kitang mahanap ang kahit anong gusto mong ipagpalit. Bahagya siyang lumapit. Ang gusto ko lang ay 15 pakete ng maanghang na strips kada buwan. Nanatiling seryoso si Chen Yan. Sa loob-loob niya, sumisigaw siya. 15 pakete. Barya lang yan. Pero ang isang tunay na magnanakaw ay hindi agad pumapayag. Hinaplos niya ang kanyang baba na tila nag-isip. Hindi impossible. Pero hindi ako basta-basta pwedeng kumuha ng hindi ko kilala. Nagsimula na ang pagtatanong. Pangalan, Lila. Kasarian, bigla siyang sumabog. Bulag ka ba? Tinaas niya ang 2 kamay para dumepensa. Kinukumpirma ko lang ang datos. Edad, nag-atubili siya. 19. Tinitigan niya ito, tapos umismid ng madrama. Imposibleng 19 ka lang. Sumenyas siya ng hindi malinaw.
Para sa isang lumaki sa apokalipse, kahina-hinala ang ganda ng iyong pangangatawan. Katahimikan, mapanganib na katahimikan. Agad siyang umubo. Tuloy na tayo. Profesional na. Kukunin na kita. Buwan ng sahod, 15 pakete ng maanghang na strips. Ikinuyom ni Lila ang kanyang mga kamao sa tuwa. Nagniningning ang kanyang mga mata. Kaya sinabi niya ito agad. Walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang tumango si Chenyang, tapos kalmadong nagtanong, sumagi ba sa isip mo na patayin ako at kunin lahat ng pagkain ko? Umismid siya, hindi ako tanga. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. Ang isang busog na kain ay panandalian lang. Ang isang tagapagtustos ng pagkain ay pangmatagalan. Ngumiti ang magnanakaw. Matalinong babae. Gusto niya yon. Sarado na ang usapan. Lumingon si Lila. Oras na para kumilos. Inayos ni Chenyang ang kanyang bag. Opisyal na niyang amo ngayon. Mauna ka na. At ganoon lang, isang nagugutom na sniper at isang interdimensional na magnanakaw ang bumuo ng pinakamapanganib na samahan sa apokalipse. Ang isa ay may bala, ang isa ay may pagkain, at magkasama, lilimasin nila ang lahat sa katapusan ng mundo. Matapos ang maikling paglalakad sa mga sirang kalsada at kinakalawang na mga guho, sa wakas ay huminto si Lila at buong pagmamalaking itinuro ang isang kumpol ng mga gumuguhong gusali. Ito ang kampo ko, anunsyo niya. Tapos sinabi niya ito na parang isa itong marangyang gated community. Grey Rat District Kumurap si Chenyang. Grey Rat District. Tinignan niya ang mga kalahating gumuho na gusali, punit na mga lona, nakalabas na mga tubo, at mga taong nakatitig sa kanya na para siyang hapunan ngayong gabi. District pabulong niyang sabi sa sarili. May at si bago nito. Para sa kanya, mas masahol pa ito sa isang slum. Pero mabilis na nilunok ng magnanakaw ang kanyang pagkadismaya. Bawal magreklamo. Bawal manghusga. Kung saan may mahihirap na kondisyon, may mga napapabayaang mahahalagang bagay, at ang mga napapabayaang mahahalagang bagay ay kanyang espesyalidad. Habang papalalim ang kanilang paglalakad sa kampo, maingat siyang pinagmamasdan ng mga nakaligtas. Matitigas na tingin, kahina-hinalang mga mukha, mga kamay na laging malapit sa armas. Walang nakangiti, walang kumakaway. Hindi ito isang kapitbahayan. Ito ay isang survival zone. Napansin ni Lila ang bahagya niyang tensyon. Nag-iingat lang sila, kalmado niyang sabi. Ang mga tagalabas ay karaniwang nangangahulugan ng gulo. Tumango si Chenyang. Naiintindihan ko. Hindi rin ako nagtitiwala sa mga taong walang dalang merienda. Dinala niya ito sa isang maliit na pansamantalang silungan na gawa sa scrap metal at mga tipak ng semento. Ito ang lugar ko. Tinulak niya ang metal na pinto para bumukas. Ngayon ang ating magnanakaw, dahil sa pagiging walang hiya niya, ay nakaramdam ng kaunting pananabik. Inimbitahan sa bahay ng isang magandang babae sa isang manhwa. Ito ay maaaring character development o isang death flood. Umigik ang metal na pinto, at agad na namatay ang kanyang pananabik. Ang kwarto ay maliit, walang laman, natutuklap na pader, mga mansa ng kalawang, isang manipis na higaan, isang lamesa na parang natalo sa laban sa gravity. Nagyelo ang kanyang mukha sa kalagitnaan ng pagngiti. Sinusubukan niyang maging magalang. Napakasimple ng iyong pamumuhay. Hindi pinansin ni Lila ang halos hindi maitagong takot niya. Umupo ka. Pinagsalinan niya ito ng isang tasa ng tubig. Tapos may bahid ng pagmamalaki, sinabi niya, huwag mong maliitin ang Grey Rat District Kahit ang isang maliit na maya ay may kumpletong organo. Iniabot niya sa kanya ang tasa. Magalang na tumango si Chenyang. Sa loob-loob niya, kulang ng muebles ang mayang ito, pero pinigilan niyang magkomento. Balik sa negosyo. Nagkrus ng braso si Lila. Kaya ano ang gusto mong ipagpalit? Kumpiyansa sa kanyang boses. Basta't mayroon nito ang kampo, makukuha ko. Kalmadong humigop ng tubig si Chenyang, tapos kaswal na sinabing, ginto at pila. Katahimikan. Tinitigan siya ni Lila na para bang humingi siya ng mga itlog ng dinosaur. Bakit mo naman gugustuhin ang basurang tulad niyan? Basura. Halos matawa ng malakas ang magnanakaw. Ang basura, binabaliwala niya ang katumbas ng kayamanan sa kanyang panahon. Ang plano niya, umuubra na ng husto. Matyagang ipinaliwanag ni Lilo. Bago ang malaking sakuna, mahalaga ang ginto. Ngayon, hindi mo makakain ang ginto. Tinapik niya ang mesa. Pagkain, tubig, armas, iyon ang mahalaga. Dahan-dahang tumango si Chenyang na parang isang matalinong boss. Eksakto. Kaya naman mahalaga ang tiwala. Sa tamang tiyempo, binuksan niya ang zipper ng kanyang malaking duffel bag at ibinuka ito ng malapad. Sa loob, mga merienda, dilatang inumin, instant noodles, vacuum-sealed na karne, isang paraiso ng modernong pagkain. Napasinghap si Lila. Tuluyan ang nasira ang kanyang kompostura. Para siyang nakatitig sa isang museo ng nakalimutang sibilisasyon. Bahagyang sumandal si Chenyang, ninanamnam ang reaksyon. Kung magtagumpay ang kasunduang ito sa ginto, malumanay niyang sabi. 10% bahagi ng lahat ng nasa bag na ito ay bonus mo. 10% bahagi. Nahirapan ang utak niyang magkalkula. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kahit siya ay iniisip na kabaliwan ang pagpapalit ng mahalagang pagkain sa walang kwentang ginto. Ngunit naging matigas ang tono ni Chenyang. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kaswal siyang sumandal sa katre. Maghihintay ako rito. Isinusugal niya ang lahat pero hindi niya ito ipinapakita.
Umayos nang tayo si Lilo, hinawakan ng mahigpit ang bag. Hindi ko sisirain ang tiwala mo, boss. Kinuha niya ang kanyang rifle, lumingon, binigyan siya ng huling sulyap at umalis. Umalabog ang pagsara ng pinto. Napuno ng katahimikan ang silid at bigla naramdaman niya ang bigat. Ang buong bag ng merienda na yon ay nagkakahalaga ng kanyang huling 100 yuan. Kung mabigo ito, wala na siyang pera, talagang wala na. Bumagsak siya pabalik sa marupok na katre. Walang internet, walang signal ng telepono, walang panggulo. Napakabagal ng takbo ng oras. Sa pagkainip, sinimulan niyang tingnan ang magulong pader. Doon niya napansin ang mga lumang gupit ng dyaryo na nakadikit. Dahil sa kuryosidad, tumayo siya at lumapit. Binasa niya ang headline at natigilan. Taon, 2235. Lumaktaw ang tibok ng kanyang puso. Inilalarawan ng mga artikulo ang isang malawakang digmaang nukleyar, libu-libong bomba, kalahati ng planeta ay nawasak, polusyon sa gene, mutasyon, ang pinagmulan ng mga zombie. Patuloy siyang nagbasa. Unti-unting nagkakaugnay-ugnay ang lahat. Makalipas ang 1 oras, tumagos ang katotohanan. Wala siya sa ibang planeta. Nasa Blue Star siya. Ang kanyang Blue Star. 200 taon lang sa hinaharap. Ang malaking sakuna. Pagkawasak dahil sa nukleyar. Hindi lang pumatay ng tao ang digmaan. Binago nito ang mismong planeta. Ang wasak na lupain sa labas. Ang hinaharap ba ng Earth? Tinamaan siya ng huling realisasyon. Hindi siya naglakbay sa kalawakan. Naglakbay siya sa oras, kaya ninanakawan ko ang hinaharap. Dahan-dahan siyang bumulong. At sa totoo lang, mas maganda pa yon pakinggan. Habang natutunaw ang kanyang utak dahil sa revelasyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Lila, may kumpiyansang ngisi. Nagbalik na ako, boss. Ibinato niya sa sahig ang bag na dala niya. Kalansing, mabigat, metaliko. Hindi gaanong karami. Kaswal niyang sinabi, walang nangungolekta ng walang kwentang basura. Sumugod si Chenyang, kumakabog ang puso. Binuksan niya ang bag at nalaglag ang kanyang panga. Sa loob, mga solidong bara ng ginto na nakasalansan, kumikinang kahit sa madilim na ilaw, hindi retaso, hindi alahas, buong bara. Isang dahan-dahang baliw ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa na hindi mapigilan. Gumana. Gumana talaga. Ang kanyang plano, ang kanyang sugal, ang kanyang 100 yuan na puhunan ay nagbunga. Tinitigan niya ang ginto na parang isang dragon na nakatuklas ng kayamanan. Sa wasak na mundong ito sa hinaharap, basura ang ginto. Pero sa panahon niya, ito ay yaman, tunay na yaman. Opisyal nang nakumpleto ng interdimensional na magnanakaw ang kanyang unang matagumpay na pagnanakaw, hindi sa isang tao, hindi sa isang bangko, kundi sa mismong oras. Pabalik sa wasak na lupain, tinitigan ni Chenyang ang laman ng bag na parang isang taong kahahaplang sa realidad. Purong ginto, mga solidong bara, hindi pinahiran, hindi peke. Ang basura ng apokalipse ay isang mamahaling yaman sa kanyang mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang tumawa, hindi normal na tawa, kundi tawang pang villain origin story. Hinawakan niya ang isang bara ng ginto at niyakap ito na parang kanyang matagal nang nawawalang anak. Kung hindi dahil sa wasak na mundong ito sa hinaharap, bulong niya, nakikipagtalo pa rin siguro ako sa customer service at nagbibilang ng barya. Dramatiko niyang pinaikot ang bara ng ginto sa kanyang kamay. Paalam, walang hanggang kahirapan. Hello, sa pinansyal na pangingibabaw. Nasisiyahan ka ba? Binasag ng boses ang kanyang pagdiriwang. Nakatayo si Lila doon na nakapatong ang kanyang ripple sa balikat. Tinitignan siya na para bang medyo wala siya sa sarili. Tumango siya patungo sa ginto. Mas mahalaga pa sa lahat ng yan ang pagkaing ibinigay mo sa akin. Natigilan siya sa kalagitnaan ng pagtawa. Ano ka mo? Kaswal siyang nagpatuloy. Ipinagpalit ko ang ilan sa mga ito. Kinabahan siya. Ano? Itinaas niya ang isang maliit na vial. Sa loob nito, kumikinang ang isang bahagyang umiilaw na likido. Isang Tier 1 enhancement potion. Sabi niya, low grade, high purity, ligtas iturok. Lumapit siya. Seryoso na ang kanyang ekspresyon. Isa ka lang ordinaryong tao. Aray. Kung walang enhancement, kahit ilang mababang antas na zombie ay kayang pumatay sa'yo. Inabot niya sa kanya ang vial. Kahit paano, bibigyan ka nito ng pagkakataong lumaban. Tinitigan ni Chenyang ang potion. So may mga power-up din pala sa Apocalypse. Interesante. Bahagya siyang umubo, inayos ang kanyang tindig. Ang organisasyon ko, sabi niya ng may pagmamalaki, ay higit pa sa kayang protektahan ako sa aking mga paglalakbay, puro kasinungalingan. Purong kalokohan. Pero sinabi niya ito ng may kumpiyansa. Gayunpaman, maayos niyang idinagdag habang binubulsa ang vial. Pinahahalagahan ko ang iyong ginawa. Binigyan siya ni Leila ng isang tingin. Alam niyang may tinatago ito pero hindi na niya inusisa. Nang masiguro ang ginto at makuha ang potion, isinara niya ang kanyang bag. Unang palitan, napakalaking tagumpay. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat. Babalik ako bukas para ayusin ang iyong buwan ng sahod. Pagkatapos na may kaswal ng ngiti, alis na ako. Tumalikod siya at kaswal na naglakad palayo, na para bang hindi siya may dalang sapat na ginto para sirain ang isang ekonomiya. Pinanood siya ni Lila na umalis. Walang kasama, walang takot. Naglalakad mag-isa sa teritoryo ng mga zombie nang hindi man lang natitinan. Nakakapagduda. Lubhang nakakapagduda.
Sinulyapan niya ang nag-iisang piraso ng ginto na basta na lang niyang iniwan kanina. Walang halaga rito. Bahagya siyang umisi. Sino ba naman sa kaparangan na ito ang walang sikreto? Nagkibit balikat, kinuha niya ang isa sa mga maanghang na snack stick at kumagat ng malaki. Agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Masarap, mainit, totoo. Nguya siya ng may pag-iisip. Basta't patuloy siyang magdadala nito, wala akong pakialam sa kanyang mga sikreto. Samantala, maingat na gumalaw si Chenyang sa wasak na lungsod. Nakahanap siya ng isang tahimik na abandonadong eskinita, sinigurong walang nakatingin, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Na-activate ang singsing, nabaluktot ang hangin. Nag-glitch ang realidad na parang sirang code. Sumabog ang liwanag sa paligid niya, at sa isang iglap, naglaho siya mula sa kaparangan. Pabalik sa kanyang apartment, na wala ang pamilyar na digital na pagkurak. Bahagya siyang natalisod habang muling nagiging stable ang gravity. Katahimikan. Malakas na kumabog ang kanyang puso. Agad siyang napaluhod. Nanginginig ang kamay, dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng bag, maingat, sa loob, mga gold bar, naroon pa rin, totoo, solido, hindi nagalaw. Sa loob ng 3 segundo, nakatitig lang siya. Pagkatapos ay muli siyang humalakhak, matagumpay, nagwawagi. Kinuha niya ang isang bara at itinaas ito sa hangin. Narito pa rin. Hindi pa naginip, hindi guni-guni. Totoo ito. Isang kampanteng ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang kailangan ko lang gawin ay dalhin ito sa isang gold shop exchange. Pera. Mayaman. Sumandal siya, iniisip ang sarili na nakahiga sa isang bundok ng pera. Chenyang, dramatiko niyang idineklara sa kanyang walang laman na apartment, ay aakyat na sa tuktok ng buhay. Ngunit pagkatapos ay tumigil siya. Reality check. Masyadong maraming ginto ng sabay-sabay. Nakakapagduda. Mga tanong. Pulis. Buwis. Kailangan niyang gumalaw ng matalino. Dahan-dahang palitan, hindi kapansin-pansin, kontrolin ang daloy. Ang isang tunay na magnanakaw ay hindi lang nagnanakaw ng kayamanan. Nililinis niya ito ng maayos. Maingat niyang itinago ang ginto sa ilalim ng kanyang kama, pagkatapos ay sumandal dito. Ang pananabik ay dahan-dahang napalitan ng seryosong pag-isip. May natitira pang isang malaking problema. Paano niya nga ba ipapaliwanag kung saan nanggaling ang lahat ng gintong ito? Hindi niya pwedeng sabihin lang na, ninakawan ko ang hinaharap. Hindi maganda ang kahihinatnan niyan. Muling napadako ang kanyang mga mata sa kanyang bag, sa maliit na vial sa loob, ang Tier 1 Enhancement Potion. Dahan-dahan niya itong kinuha. Bahagyang kumikinang ang likido. Mas malakas na katawan, mas mataas na tsansang mabuhay, mas magandang pangnegosasyon. Ang mas matalinong magnanakaw ay namumuhunan sa sarili. Tahimik niya itong tinitigan, unti-unting napangisi muli. Kung nanakawan ko rin lang ang hinaharap, magpapa-level up na muna ako. Matapos kumalma ang kanyang paghinga, dahan-dahang lumipat ang tingin ni Chenyang mula sa bundok ng ginto patungo sa kumikinang na asul na vial sa kanyang kamay. Ang enhancement potion. Ang likido sa loob ay bahagyang umiikot, na para bang may buhay. Itinaas niya ito sa liwanag. Kaya ito pala ang una kong upgrade item. Nag-atubili siya. Dapat ba talaga niyang iturok sa kanyang katawan ang isang bagay mula sa isang post-apocalyptic na lugar? Walang manual. Walang babala. Wala. Maaaring kasama sa side effects ang kamatayan, napakasamang user experience, bulong niya. Walang instructions, 1-star review. Ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Lila. Mahina siya, kaawa-awang mahina. Sa Wasteland, kahit ordinaryong zombie ay kayang-kaya siyang tiklupin na parang damit. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang pagnanakaw sa hinaharap, kailangan niyang mabuhay sa hinaharap. Nakapagpasya na. Nagtiimbaga siya, idiniin ang injector sa kanyang braso. CJ. Sa pinakamasamang mangyari, mamamatay akong mayaman. Itinulak niya ang plunger. Dumaloy ang kumikinang na asul na likido sa kanyang mga ugat. Itinapon niya sa tabi ang walang laman na injector at tumayo roon na naghihintay. 5 segundo, 10 segundo, walang nangyari. Kumindat siya. Nagturok lang ba ako ng mamahaling tubig? Pinatigas niya ang kanyang braso. Normal pa rin. Tinitigan niya ito ng may pagdududa. Naloko ng apokalipse. Hindi ka panipaniwala. At pagkatapos, boom. Malakas na kumalabog ang puso niya sa kanyang dibdib. Dog. Hindi normal na tibok ng puso. Mga tambol ng digmaan. Nanlabo ang kanyang paningin. Isang malalim at marahas na panginginig ang dumaan sa buong katawan niya. Nagsimula na ang pagbabago. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Crack! Nadurog sa kanyang hawak ang itinapong hiringgilya dahil sa sobrang lakas. Sumabog ang init sa loob niya. Isang alon ang nag-aapoy na enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga kalamnan. Isang bahagyang pulang aura ang kumislap sa paligid ng kanyang katawan. Nagtiimbaga siya habang marahas na naninigas ang kanyang mga kalamnan. At pagkatapos ay naramdaman na niya ang sakit. Hindi matalas. Hindi simple. Pakiramdam niya ay bawat hibla ng kanyang kalamnan ay pinupunit at muling binubuo. Bumagsak siya sa sahig na may malakas na kalabog. Lahat. Kusang sumuntok ang kanyang kamao sa lupa. Agos-agos ang pawis sa kanyang mukha. Bahagyang tumagos ang dugo sa punit na balat. Nanginig ang kanyang katawan. Pakiramdam ko ay pina-factory reset ako, sigaw niya. Brutal at epesyenteng binabago siya ng potion.
Nagsimulang mapunit ang kanyang mga damit habang mabilis na lumalaki ang kanyang mga kalamnan. Napupunit ang tela, natatanggal ang tahi, marahas na pumipitik ang enerhiya mula sa kanyang likod ng biglaan. Sa isang sandali, tunay niyang naisip, sige, maaaring masamang puhunan ito. Umalinggaw ang kanyang mga sigaw sa buong apartment. Pagkatapos ay katahimikan. Biglang huminto ang sakit tulad ng biglaan nitong pagsisimula. Nakahiga siya roon na humihingal ng malakas, nanginginig ang katawan. Dahan-dahan, nang hihina, itinulak niya ang sarili pataas. Ang kanyang jacket at damit ay ganap na punit-punit. Pawis at dumi ang bumabalot sa kanyang balat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, pagkatapos sa kanyang dibdib, at natigilan. Wala na ang payat na pangangatawan ng isang office worker. Ang pumalit dito ay siksik at malinaw na kalamnan, bawat linya ay matalas, bawat galaw ay kontrolado. Nagpatumba-tumba siya papunta sa salamin, tumitig, mainat na hinawakan ang kanyang dibdib. Akin ba to? Bahagya niyang pinatigas. Lumipat ang mga ugat. Nanigas ang mga kalamnan. CJ, huminga siya. Grabe ang tech ng Westland na ito. Pagkatapos ng mabilis na shower, tumayo siyang muli sa harap ng salamin. Mag-flex ng maayos ngayon. Umbok ang biceps. Matigas ang dibdib, malapad ang balikat. Malawak siyang umisi. Kayang makipagsabayan ng mga braso na ito kay Arnold. Iniikot niya ang kanyang ulo habang sinusuri ang sarili. At least hindi tumulis ang ulo ko o kung anuman. Napatawa siya ng mahina. Kung Tier 1 pa lang ito, ano pa kaya ang gagawin ng Tier 2? Gagawin akong si One Punch Man. Napatawa siya sa naisip. Mula sa isang corporate drone hanggang sa isang interdimensional na nagbebenta ng muscle sa loob ng isang linggo, ang bilis ng buhay. Habang hinahangaan niya ang kanyang refleksyon, isang boses ng babae ang tumawag mula sa sala. May pwedeng magbukas ng pinto. Napakurap siya. Ay, napala. Kasama sa bahay. Paparating na, kaswal niyang sigaw. Lumabas siya at binuksan ang pinto sa harap. Nakatayo roon ang kasama niya sa apartment na si Shuya, isang aktres, isang sumisikat, maganda, elegante, at medyo madrama sa karaniwang kilos. Pumasok siyang tila pagod, kasabay ng buntong hininga. Pasensya na. Nakalimutan ko na naman yung susi ko. Natigil ang kanyang mga salita. Sa kalagitnaan ng pangungusap, tumingala ang kanyang mga mata at tumitig sa kanya. Walang pang itaas, bagong hubog na pangangatawan, may tubig pa na bahagyang tumutulo mula sa kanyang buhok. Tuluyan siyang natigilan, kitang-kita na nagbubuffer ang kanyang utak. Natural na umiti si Chenyang. Okay lang. Magkasama naman tayo sa bahay. Wala yon. Hindi sumagot si Shuya. Nakatitig lang siya, hindi makapagsalita. Sinundan ng tingin niya ang kanyang mga balikat. Dibdib, mga braso. Dahan-dahang namula ang kanyang mukha, matingkad na pula, pulang parang nag-o-overheat na sistema. Napakurap si Chenyang. Ayos ka lang. Bahagya siyang natauhan at agad na umiwas ng tingin. Ako ikaw, anong nangyari sa'yo? Sa loob-loob niya, napangisi si Chenyang dahil sa isang enhancement potion. Side effect, hindi sinasadyang pagtaas ng karisma. Pero sa isip niya, ibang-iba ang reaksyon ni Shuya. Habang si Chenyang ay nakatayo doon na nagpapanik na parang isang lalaking nahuling gumagawa ng krimen, siya naman ay lihim na humahagikik na parabang naka-unlock ng premium entertainment. Napansin niya ang kakaibang ekspresyon nito at nagtanong, anong problema? Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, sinusubukang pigilan ang kanyang tawa. Pero bago pa niya maproseso ang nangyayari, tinusok niya ang dibdib nito gamit ang kanyang daliri. Kailan ka pa naging ganito kalaki ang katawan? Bigla niyang nasabi, hindi ko napansin dati. Natigilan si Chenyang. Pulang-pula. Hindi ang kumpiyansang magnanakaw na nanloob sa apocalypse. Hindi ang interdimensional gold smuggler. Isang natatarantang tangalang na nakatayo roon na kalahati lang ang suot. Lumapit pa si Shuya, kumikinang na may kapilyuhan ang kanyang mga mata. Narinig mo bang bumagsak ang audition ko? Kaya nagpasya kang i-comfort ako sa pamamagitan ng pagpapakita ng katawan mo. Nag-short circuit ang utak ni Chenyang. Hindi ganyan yon, sigaw niya na nag-init ang mukha. Nakalimutan ko lang magdamit. Nang mapagtanto kung ano ang dating noon, mas lalo siyang nataranta. Pagkatapos, na parang isang profesional na magnanakaw na tumataka sa isang crime scene, kumaripas siya pabalik sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Sa labas, nakatayo si Shuya, ganap na tuliro. Sa loob ng kwarto, napahawak si Chenyang sa kanyang ulo. Hay nako. Ngayon, tiyak na iniisip niyang isa akong uri ng manyak. Huminga siya ng malalim. Hindi. Kalma lang. Magnanakaw siya, isang matalino. May mas malalaki siyang bagay na dapat alalahanin kaysa sa sira niyang reputasyon. Tulad ng pagbebenta ng mga ninakaw na ginto mula sa isang post-apocalyptic na mundo. Mas importante, matapos magbihis ng maayos sa pagkakataong ito, isinukbit ni Chenyang ang bag sa kanyang balikat at lumabas patungo sa lungsod. At sa kanya napagtanto ang isang kakaibang bagay. Parang walang bigat ang bag. Sa loob ay may mga solidong bara ng ginto, mabigat, siksik, na karaniwang nakakabali ng likod. Pero ngayon, para lang siyang may dalang bulak. Nanliit ang kanyang mga mata. Teka, biglang luminaw ang kanyang paningin. Nag-focus siya sa isang maliit na karatula na daan-daang metro ang layo at zoom. Malinaw niyang nababasa ang bawat salita na parang may built-in na teleskopyo. Okay.
Hindi ito normal. Sinubukan naman niya ang kanyang pandinig. Sa kabilang kalye, may dalawang babaeng nagbubulungan at niloloko daw ng asawa ni matandang Lee. Napakurap si Chenyang. Naririnig niya ang lahat ng perpekto mula sa ganoong kalayo. Mahina siyang tumawa. So hindi lang pala ako pinalakas ng enhancement potion, in-upgrade nito ang buong sistema. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, ramdam ang pagdaloy ng lakas sa kanya. Lakas, paningin, pandinig, lahat pinalakas. Anta-superhuman. Kahit pagkatapos ng gerang nuklear, ang teknolohiya ng Wastelands ay 200 taon pa ring mas abante kaysa sa kanyang orihinal na mundo. At bilang isang profesional na magnanakaw, nangangahulugan iyon ng walang katapusang oportunidad sa negosyo. Napangisi siya. Ang ginto ay walang kwentang basura sa Wasteland. Pero dito, purong pera ito. Sa wakas ay narating niya ang kanyang destinasyon. Ang isang malaking chain store ay malamang na magtatanong ng masyadong maraming tanong tungkol sa pinagmulan. At tulad ng alam nating lahat, mas gusto ng mga magnanakaw ang mas kaunting papeles. Kaya pinili niya ang isang pribadong pag-aari na tindahan, ang Lin's Gold Shop. May kumpiyansang ngisi, pumasok si Chenyang sa loob. Ang loob ay marangya, makintab, mamahalin. Isang empleyado ang magalang na bumati sa kanya. Naglakad siya papunta sa counter. Nandito ba ang boss? Kalmado niyang tanong. Mayroon akong deal na pag-uusapan. Ngumiti ang empleyado. Matutulungan ko po kayo, sir. Hindi na nakipagtalo si Chenyang. Binuhat niya lang ang bag at ibinagsak sa counter. Kalabog. Sa tunog pa lang ay napapitlag na ang empleyado. Bahagyan niya itong binuksan. Mga gintong bar, kumikinang, solido, puro. Sa tingin ko hindi, sabi niya ng mahinahon. Otorisado ka para sa transaksyong ito. Natigilan ng empleyado, nalalaki ang mga mata, hindi makapagsalita. Agad na nagbago ang kanyang ugali. Pakisundan po ako. Mabuti. Respeto. Iyan ang nagagawa ng pera. Dinala siya nito sa isang pribadong silid sa likod. Sa loob ay nakaupo ang isang malaking lalaki na may makapal na balbas at mabibigat na gintong kadena. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. Lintao, ang may-ari. Kalmadong kinamayan siya ni Chenyang. Chen, walang buong pangalan. Hindi nagbibigay ng sobrang impormasyon ang mga magnanakaw. Umupo sila. Nang hindi nagsasayang ng oras, inilabas ni Chenyang ang 3 gintong bar at inilagay sa mesa. Solido, mabigat, totoo. Nagningning ang mga mata ni Lintao. Ibebenta mo? Sumandal si Chenyang na may kumpiyansang ngiti. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Kinuha ng may-ari ng tindahan ang isang bar, maingat na tinitimbang sa kanyang sanay na mga kamay. Dahil malaki ang halaga, maingat na sinabi ni Lintao, kailangan kong subukan ang kadalisayan. Ayos lang ba yon? Kaswal na ikinaway ni Chenyang ang kanyang kamay. Sige lang. Humigop siya sa kanyang inumin. Sa kaparangan, basura ang ginto. Walang sinuman ang memeke nito, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Naglabas si Lintao ng isang handheld scanner at sinimulang suriin ang bar. Lumipas ang ilang segundo. Nanlaki ang kanyang mga mata. 24 karat, puro. Sa kabilang mesa, bahagyang umiti si Chenyang at tumikhim si Lintao. Presyo sa pag-recycle, 400 yuan bawat gramo. Hinigpitan ni Chenyang ang pagkakahawak sa disposable cup. Lagutok. Nabasag ang tasa sa kanyang pagkakahawak. Mabilis niya itong niluwagan, nagkukunwaring walang nangyari. Mabilis ang takbo ng isip niya. Ang 1 kilo ay katumbas ng 1,000 gramo. Sa 400 bawat gramo, 400,000 bawat bar. 3 bar, 1,200,000 yuan, 1,200,000. Para sa basurang metal mula sa ibang mundo, isang mabagal, sakim, at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Maaaring impyerno ang apokalips para sa iba. Pero para sa kanya, ito ang pinakadakilang bowl ng yaman na nalikha, at kasisimula pa lang ng magnanakaw na ito sa kanyang imperyo. Habang si Chenyang ay mental na lumalangoy sa mga tumpok ng pera, kalmadong ibinagsak ni Lintao ang bomba. Sang-ayon ako sa presyo, dahan-dahan niyang sinabi, pero kakailanganin ko ng mga opisyal na resibo ng pagbili. Katahimikan. Para sa isang normal na tao, oras na para mataranta. Para sa isang profesional na magnanakaw mula sa hinaharap, isa lang itong panibagong hadlang. Hindi nagbago ni Katiting ang ngiti ni Chenyang. Walang resibo, tapat niyang sinabi. Tumalim ang tingin ni Lintao. Iyan ay isang malaking batch ng ginto na walang dokumento. Panganib yan para sa aking negosyo. Madaling magsalita. Ang panganib ay totoo. Naging tensyonado ang silid. Dahan-dahang ibinaba ni Chenyang ang kanyang basag na paper cup, saka siya tinitigan ng direkta. Nagbago ang tono. Seryoso. Boss Lin. Tumayo siya. Kontrolin ang sitwasyon. Kontrolin ang pressure. Diretsong tao ako. Laktawan na natin ang karaniwang palitan ng salita. Maingat na nagmamasid si Lintao. Sabihin mo ang iyong huling presyo. Kung tatanggapin ko, may kasunduan tayo. Kung hindi, bahagyang nagkibit balikat si Chenyang. Kalimutan na natin ito at ituring na lang na nagkaroon tayo ng bagong kaibigan. Ang ibig sabihin, mas kailangan mo ang gintong ito kaysa sa kailangan kita. Agad na bumaliktad ang pressure. Pinag-aralan siya ni Lintao. Kumpiyansa, kalmado, hindi desperado. Pagkaraan ng isang sandali, bumuntong hininga siya. Malulugi ako, sabi niya nang nag-atubili. 280 bawat gramo. Kabuuan, 840,000.
Hindi nag-atubili si Chen Yang. Ayan, mas maganda ng pakinggan yan. Ilang segundo ang lumipas, buzz, abiso mula sa bangko, 840,000 yuan. Matagumpay na naideposito. Kumakabog ang kanyang puso. Pero ang mukha niya, kalmado, relax. Iniwan niya ang mga gold bar sa mesa. Ikinagagalak kong makipagnegosyo. Habang palabas siya, tinawag siya ni Lintao na may pananabi. Kung may mga bago kang paninda, bumalik ka lang. Kumaway lang si Chen Yang nang walang kasiguraduhan. Pag-iisipan ko, huwag kang mangako agad. Laging magtira ng alas. Sa labas ng tindahan, tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. 3 bar. 3 lang, mahigit 800,000 yuan. Tumingin siya sa kanyang shoulder bag, puno pa rin, 12 na pa sa loob. Dahan-dahang lumapad ang kanyang ngiti. Simula pa lang ito. Sa gitna ng isang pampublikong liwasan, itinaas niya ang kanyang mga braso. Mayaman na ako. Nagtinginan ang mga tao. Wala siyang pakialam. Ang apokalipse ang nagpupondo sa kanyang imperyo. Pabalik sa apartment complex, kaguluhan. Nagmamadali si Zudan habang may tinapay sa bibig. Nasaan ang phone ko? Kaswal na itinuro ni Shuya ang coffee table. Kinuha ito ni Danan, lumingon, biglang nabangga si Chen Yang na kararating lang. Ngumiti siya ng kaswal. Bakit ka natataranta? Bago siya makasagot, lumitaw si Shuya. Pinabalik siya ng boss niya para mag-overtime. Nagtiski si Chen Yang. Ang sama ng timing. Napangisi siya. Ililibre ko sana kayong dalawa ng hapunan. Kakakita ko lang ng malaking pera. Natigilan si Danon. Ano? Pero late na siya. Umungol siya ng may pagkadramatiko. Shuya, kainin mo na lang ang parte ko. Sumaludo si Shuya ng may karangalan. Bago umalis, tinuro ni Danon si Chen Yang na may pagdududa. Huwag kang gagawa ng kalokohan habang wala ako. Itinaas ni Chen Yang ang 2 kamay. Isa akong maginoo. Pinanliitan niya ito ng mata, nagdududa. Pagkatapos ay nagmadali siyang lumabas. Sumara ang pinto. Katahimikan. Dahan-dahang humarap si Shuya sa kanya, nakangisi. President Chin, sabi niya ng pabiro. Saan mo ako dadalhin? Kaswal siyang sumandal sa pader. Paano kung sa Regal Grand Hotel? Nanlaki ang kanyang mga mata. Yung 5-star hotel. Tumango siya ng may pagkakul. Seryosong seryoso. Nag-umapaw ang kanyang kumpiyansa. Tinitigan niya ito na parabang may na-unlock itong hidden achievement. Maghahanda na ako. Bumalik siya sa kanyang kwarto pero hindi pa siya tapos. Malayo pa. Pagbalik sa loob, umupo siya sa sahig, inilabas ang mga natitirang gold bar at maayos na inayos ang mga ito. Naka-business mode na naman. Walang oras para mag-relax, bulong niya. Lumabas siya muli at sinimulan ang malawakang pagbebenta ng ginto sa buong syudad. Mga pribadong tindahan, boutique dealer, independent buyer, sunod-sunod na kamayan, sunod-sunod na transfer. Isang mas matandang babae na maganda ang suot ang nag-scan sa kanyang ginto. Napakahusay ng kadalisayan, sabi niya nang may pagsang-ayon. Isa na namang deal ang nasara. Nadagdagan na naman ng mga zero. Pagsapit ng dapit hapon, tiningnan niya ang kanyang telepono at natigilan. Balance, 4 milyon. 4 milyon. Itinaas niya muli ang kanyang mga braso. Yes, muling nagtinginan ang mga tao sa paligid. Wala na naman siyang pakialam. Sa 4 milyon, bulong niya, kahit ang apocalypse ay dapat pasalamatan. Tapos tumunog ang kanyang telepono. Caller G, si Guanghai, ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa adrenaline, masayang sinagot ni Chen Yang ang tawag. Anong meron? Namiss mo na ako agad. Sa kabilang linya, si Guanghai ay nasa kanyang mesa, may hawak na digital tablet. Hindi siya nagbibiro. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nawalan ka ng trabaho? Huminto sa paglalakad si Chen Yang. Sa gitna ng kalye, nawala ang ngiti. Nagpatuloy si Guanghai. Kung kailangan mo ng pambayad sa upa, pwede kitang pautangin. Naglaho ang saya. Bumalot ang katahimikan sa kanyang dibdib. Pinilit niyang tumawa. Hindi ako kapo sa pera, pero pumasok ang pagdududa. Paano mo nalaman na nawalan ako ng trabaho? May pag-aalinlangan sa kabilang linya, isang di komportableng katahimikan. Sa wakas, napabuntong hininga si Guanghai. Si Fang Jia. Ang pangalan ay parang malamig na hangin na humampas. Si Fang Jia, ang ex-girlfriend niya. Sinabi niya sa akin. Mahinang pagpapatuloy ni Guanghai. Sabi niya hindi raw angkop na siya mismo ang kumontak sayo. Nakatayo lang si Chen Yang. Ang ingay ng trapiko ay humina at naging malabo sa pandinig. Umaalinggaw sa isip niya ang pangalan, Fang Jia. At ganoon na lang, ang pinakamayamang araw ng buhay niya ay biglang naging komplikado. Sa telepono, hindi nag-aksaya ng oras si Guanghai. Bakit ka nakipaghiwalay kay Fang Jia? Tanong niya. Mukhang may pakialam pa rin siya sayo. Naging neutral ang ekspresyon ni Chen Yang. May bigat pa rin ang pangalan niya. Gusto ng nanay niya na magpakasal siya sa isang taong kayang bumili ng bahay sa syudad. Kalmado niyang sabi, sa sitwasyon ng pamilya ko, hindi iyon mangyayari. Simple, malamig, walang kapaitan sa kanyang tono, pero mabigat ang kahulugan. Sa kabilang linya, sumabog si Guanghai. Kalokohan yan. Materialistikong kalokohan. Ito mismo ang dahilan kung bakit nananatili akong single. Bahagyang natawa si Chen Yang, pero biglang may napagtanto siya. Teka, paano niya nalaman na nawalan ako ng trabaho? Hindi na kami nag-usap simula noong naghiwalay kami. May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay bumuntong hininga si Guanghai. Si Zhang Jilong.
Mabigat ang dating ng pangalan. Nagpatuloy si Guanghai, yung mayamang pinalaki sa layaw na laging may gusto kay Fang Jia. Sinabi niya sa kanya katahimikan. Tapos bumili siya ng shares sa dati mong kumpanya. Maingat na dinagdag ni Guanghai, para lang matanggal ka, partikular na binanggit ang pangalan mo. Tumahimik ang mundo para kay Chen Yang. Nawala ang ingay sa kalsada. Nagkabit-kabit na ang mga piraso. Hindi basta-bastang pagtatanggal sa trabaho. Hindi kamalasan. Hindi corporate restructuring. Pinuntirya. Isang mababaw na galaw. Isang mayamang bata na ginagamit ang pera para durugin ang isang taong mas mababa sa kanya. Sa isang saglit, para bang may nag-aalab na aura na sumabog sa paligid ni Chen Yang. Humigpit ang kanyang pagkakahawak. Pumitik ang mga ugat. Ang 4 milyon sa kanyang account ay biglang naging iba ang pakiramdam. Narinig ni Guanghai ang katahimikan. Hoy, kumalma ka, mabilis niyang sabi. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Mahinang umismid si Chen Yang. Hindi ako yung tipo na padalos-dalos kumilos. Kontrolado ang tono niya, masyadong kontrolado. Nakahinga ng maluwag, kinakabahang tumawa si Guanghai. Mabuti. Tiwala ako sayo. Binaba na nila ang tawag. Patuloy na naglakad si Chen Yang ng mahinahon sa kalsada, walang ekspresyon ang mukha. Pero sa sandaling matapos ang tawag, mahigpit na kumuyom ang kanyang kamao. Napakawalang hiya. Bumili si Zhang Jinglong ng shares para lang tanggalin siya. Mababaw. Nakasusuklam. Pero pagkatapos ay tiningnan niya ang oras. Shit. Huli na siya. Hapunan. Regal Grand Hotel. Walang oras para magplano ng paghihiganti ngayon. Nagsimula siyang tumakbo ng mabilis, sumusuot sa mga kalye habang papalubog ang araw. Higit sa taong bilis. Magaang mga hakbang. Walang kahirap-hirap. Sa loob ng ilang minuto, dumating siya sa engranding pasukan ng hotel. Matataas na pader na salamin, ginintuang ilaw, karangyaan sa lahat ng dako. Naiinip siyang naghihintay sa labas. Nasaan si Shuya? Tapos Screech. Isang makinis na itim na luxury car ang huminto mismo sa harap niya, kumikinang ang mga headlight. Bumukas ang pinto. Isang boses ng babae ang tumawag sa pangalan niya. Lumingon siya at natigilan. Isang peres ng eleganteng high heels ang tumapak sa semento. Umaalon ang mahabang pilak na buhok. Perpektong makeup. Magandang tindig. Si Shuya, pero hindi ang kaswal na bersyon ng kasama sa bahay. Ito ay si Shuya na pang celebrity level. Maayos siyang lumabas. Sorry, huli na ako, mahina niyang sabi. Nakatitig lang si Chen Yang, hindi makapagsalita. Bumagal ang mga naglalakad sa malapit. Dalawang lalaki ang literal na huminto sa paglalakad. Artista ba yon? Iwinagayway ni Shuya ang kamay sa harap ng kanyang mukha. Bakit ka tulala? Nahihiya siyang tumikhim. 3 buwan na tayong magkasama sa bahay, at hindi ko napansin na ganito ka pala kaganda. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Ililibre mo ako sa isang magarbong hapunan. Hindi ko hahayaang mapahiya ka. Bahagya siyang umikot. O, matagumpay ba ang pagbabago? Bago pa siya makasagot, ikinawit niya ang braso sa damit nito. Mainit. Agad siyang nanigas. Napansin niya. Relax ka lang, sabi niya nang nanunukso. Pangkaraniwang social etiquette lang ito. Sabay silang pumasok, lahat ay napapalingon. Sa loob ng restaurant, nagniningning ang city skyline sa kabila ng mga salaming pader. Isang waiter ang nag-abot sa kanila ng menu. Eleganteng binuklat ito ni Shuya, tapos nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga presyo dito ay nakakabaliw. Si Chen Yang ay hindi man lang mukhang stress. Ibinalik niya ang menu. 3 signature dish at 2 treasure crab. Halos mapatalon si Shuya sa kanyang upuan. Ang 2 alimango pa lang ay 1,000 yuan na. Nagkibit balikat lang siya. Relax. Maayos na ang lagay ko. Nag-cruise siya ng braso. Noong nakaraang linggo, puro budget takeout lang ang kinakain mo. Bigla niya itong hinawakan sa isang mapaglarong headlock. Kung bigla kang yumaman, hindi ako makokonsensya. Ituturing ko itong pagnanakaw sa mayaman para ipakain sa mahirap. Tumawa siya. Kung alam mo lang, tinapos nila ang isang napakasarap na pagkain. Umalis sa restaurant na magkaakbay. Malamig ang hangin sa gabi. Ngumisi si Chen Yan. Second round sa ibang lugar. Hinaplos ni Shia ang kanyang tiyan. Busog na busog ako. At doon, isang mayabang na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Aba, kung hindi si Chen, lumingon sila. Si Zhang Jilong, may mapanuyang ngiti, mamahaling damit, classic na dating ng mayamang kontrabida. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Chen Yang. Sa ganito kalaking syudad, sabi niya nang walang gana, nagawa ko pa ring makasalubong ang isang taong mas gusto kong iwasan. Umismid si Zhang. Ang isang talunan na tulad mo ay nararapat sa isang 5-star hotel. Ngumisi si Chen Yang. Pamilya mo rin ba ang may-ari nito? Balak mo bang patalsikin ako sa hapunan? Tumawa si Zhang ng mayabang. Mukhang nalaman mo na. Kaya hindi man lang niya itinatanggi. Sumulyap si Shuya kay Chen Yang. Kaibigan mo. Bago pa siya makasagot, napatingin si Chen kay Shuya at doon na nanatili. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa, bahagyang dinilaan ang labi, nakakadiri. Isang masamang ideya ang kumislap sa kanyang mga mata. Ilantad si Chen na walang pera. Pahiyain siya, tapos pumasok na parang totoong mayaman, agawin ang babae. Pero ang hindi alam ni Zhang Jinglong ay ang talunang walang pera na tinatarget niya ay kasalukuyang may 4 milyon yuan at direktang supply mula sa hinaharap.
Nagpakita si Zhang Jinglong ng peking ekspresyon ng pag-aalala. Lumapit siya kay Shuya. Miss, hindi ka dapat magpaloko, malumanay niyang sabi. Kilalang kilala ko si Chen. Nagtiim ang bagang ni Chen Yang. Nagpatuloy si Zhang, ang boses ay puno ng peking simpatsya. Sobrang hirap niya. Katatanggal lang sa trabaho. Halos hindi makabayad ng upa. Umiling siya ng madrama. Nandito lang siya para magpasikat. Malamang inubos niya lahat ng ipon niya para lang magmukhang mayaman. Pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses. Klasikong tipo ng manloloko. Nagpapahanga ng mga babae sa itsura. Iiwanan silang walang-wala. Sa wakas ay sumabog si Chen Yang. Inaakala mong lahat ay kasing baba mo. Pero bago pa lumala, mahinahong itinaas ni Shuya ang isang kamay. Tumingin siya kay Zhang na may nakakalokong ngiti. Kaya, binabalaan mo ako ng may kabaitan. Agad na nagmalaki si Zhang. Siyempre, hindi ko matiis na makakita ng magandang babae na naloloko. Magandang paglipat. Business mode. Naglabas siya ng isang card. Bakit hindi ka maging brand ambassador para sa kumpanya ko? Ipinakita niya ito ng may pagmamalaki. Zhang Jinglong, chairman ng Hexen Games. Naghihintay siya na humanga ito. Sa halip sampal. Hinampas niya ang mga card mula sa kanyang kamay. Hindi ako interesado. Pumitik ang kanyang ngiti. Dapat mong pag-isipang muli. Maganda ang bayad. Tinitigan siya ni Shuya ng diretsyo sa mata. Girlfriend ako ni Chen. Natigilan si Chen Yang. System error. Girlfriend. Malumanay siyang nagpatuloy. At ayaw kong naririnig kang sinisiraan ang boyfriend ko. Tapos binigay niya ang panghuling banat. Sa isang chairman na tulad mo, malamang malapit ng malugi ang kumpanya nyo. Namula agad ang mukha ni Zhang. Tumalikod sila para umalis. Pasimpleng nag-thumbs up si Chen Yan sa kanya. Bumulong siya na may mahinang tawa. Professional akong actress. Tapos mas malakas. Ikinawit niya ang braso niya sa braso nito. Mahal, huwag kang mag-aksaya ng oras sa basura. Naglakad sila palayo. Sa likod nila, si Zhang Jinglong ay nakatayong nanginginig sa galit. Anong karapatan niyang piliin ang talunang iyon kaysa sa kanya? At pagkatapos, isang malamig na boses ang nagsalita sa likuran niya. Zhang Jinglong. Lumingon siya. Fan Jia. Ang ex ni Chen Yang. Pero masyado siyang galit para makapag-isip ng malinaw. Magbabayad si Chen para dito. Umungol siya. Walang pakialam si Fang Jia. Iuwi mo ako. Sinubukan niyang isalba ang gabi. Pwede tayong uminom. Nagpareserba ako ng bar. Hindi ako interesado. Pinutol niya ang sinasabi nito, sa kakalmadong idinagdag, babayaran kita sa parte ko sa hapunan. Tumalikod siya, naglakad papunta sa sarili niyang kotse, hindi lumingon, isinara ng malakas ang pinto, umandar ang makina. Umalis siya, iniwan si Zhang Jinglong na mag-isa, napahiya, tinanggihan, ng 2 beses. Lalong nag-alab ang galit niya. Kahit si Fang Jia, na nagtatrabaho sa kumpanya niya, ay naglakas loob na tratuhin siya ng ganito. Hindi katanggap-tanggap. Malayo sa gulong iyon. Sa ilalim ng isang tahimik na tulay na sinisikatan ng mga bituin, dahan-dahang naglalakad sina Chen Yang at Shuya. Kalmado, mapayapa. Nakakainis ang lalaking iyon. Sabi ni Shuya sang-ayon. Sagot ni Chen Yang, huminto sila sa may rehas habang nakatingin sa tubig sa ibaba. Tapos nagbago ang tono niya, naging seryoso. Ang pagkikita namin ay nakatulong sa akin na may matuklasan. Naging mausisa si Shuya. Ano? Dahan-dahan siyang huminga palabas. Mula nang makuha ko ang perang ito, iniisip ko kung ano ang gagawin ko dito. Anong larangan ang papasukan? Ano ang itatayo? Bahagyang humigpit ang kamao niya. Ngayon, nakapagdesisyon na ako. Tumingin siya sa skyline ng syudad. Magsisimula ako ng sarili kong game company. Kumurap si Shuya. Ano? Dudurugin ko si Zhang Jinglong. Hindi malakas ang mga salita, pero tiyak na tiyak. Bahagyang sumimangot si Shuya. Hindi biro ang magsimula ng kumpanya. Delikado yan. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos dahil lang galit ka. Umiti siya ng may hiwaga. Relax ka lang. Tapos marahang idinagdag, panoorin mo na lang. Kalaunan ng gabing iyon, tahimik ang apartment building. Isang bintana ang may ilaw pa rin. Sa loob, lumabas si Chen Yang mula sa shower, tumutulo ang tubig, tumatakbo ang isip, gumagana ang pag-smuggle ng ginto ngayon. Pero sa katagalan, ang hindi maipaliwanag na yaman ay katumbas ng investigasyon. Ang investigasyon ay katumbas ng kapahamakan. Dahan-dahan niyang pinupunasan ang sarili. Malinaw na nabubuo ang konklusyon. Kung gusto niya ng proteksyon, kailangan niya ng pagiging lehitimo, isang tunay na kumpanya, isang tunay na imperyo. Isinuot niya ang kanyang tsinelas at umupo sa kanyang mesa. Tapos isa pang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi ginto ang pinakamalaking yaman ng Wastalan. Teknolohiya. Sabi ni Lila, 10 taon pa lang ang nakalipas mula sa cataclysm. Ibig sabihin, umiiral pa rin ang kaalaman ng isang sibilisasyon na 200 taon na mas maunlad kaysa sa kanya. Mga siyentipiko, inhinyero, programmer, game developer, lahat ay malamang na nagugutom, nahihirapan, desperado. Dahan-dahang nagliwanag ang kanyang mga mata. Paano kung sumandal siya? Sa isang post-apocalyptic na mundo kung saan nag-aagawan ang mga tao sa mga tira-tira, maaari siyang mag-recruit ng mga world-class na eksperto. Para saan? 15 pakete ng spicy strips sa isang buwan. Nagsimula siyang tumawa ng mahina. Hindi malakas, hindi parang baliw, kundi labis na nasisiyahan.
Gamit ang teknolohiya mula sa 200 taon sa hinaharap. Gumawa ng mga revolusyonaryong laro. Madali. Hindi na lang pera ang gusto niya. Gusto niya ng pangingibabaw, kontrol, paghihiganti na ginawa ng legal. Naiisip niya ang headline, bumagsak ang Hixin Games. Isang bagong higante sa industriya ang umusbong. Tagapagtatag na si Chen. Isang dahan-dahan at tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ginamit ni Zhang Jinglong ang pera para patalsikin siya. Ngayon, gagamitin niya ang hinaharap para burahin siya. Babalik sa modernong mundo, sa loob ng kanyang ordinaryong apartment complex, tinapos ni Chen Yang ang isang tawag na may kasiyahang ngiti. Ang kanyang aplikasyon sa pagpaparehistro ng kumpanya, naipasa na. Salamat sa tulong, kalmado niyang sabi bago ibaba ang tawag. Kayang asikasuhin ng ahensya ang mga papeles. Ngayon, oras na para bumuo ng isang bagay na totoo. Unang hakbang, kumuha ng mga tao. Pangalawang hakbang, siguruhin ang pangmatagalang supply lines. Pero bago ang lahat ng iyon, kailangan niya ng isa pang biyahe sa wastalan. Habang papunta sa supermarket, nag-iisip na siya ng mga susunod na hakbang. Mga snack na may production date mula sa 200 taon sa hinaharap. Isa yung sakunang nag-aabang na mangyari. Kung may makapansin na kahina-hinala, tapos ang laro. Kaya sa pagkakataong ito, sariwang pagkain, bultuhang supply, hindi matutunton. Itinutulak niya ang kanyang cart sa pasilyo. Squeak! Isang gulong ang nag-aanunsyo ng kanyang presensya na parang sirang sistema ng alarma. Hindi niya ito pinansin at dumiretso sa counter ng sariwang karne. Ngumiti ng mainit ang cashier. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Kaswal na sumagot si Chen Yang. 25 kilo ng baboy. Katahimikan. Kumukurap ang cashier. 25. Tinitigan siya nito na parabang magbubukas siya ng restaurant. Kalahating oras ang lumipas, umaapaw na ang kanyang cart. 25 kilo ng baboy, 20 kilo ng patatas, 20 kilo ng mais, 20 ulo ng Chinese cabbage, sapat para pakainin ang isang maliit na kampo ng mga refugee. Ngumiti siya. Sa ngayon, sapat na ito. Pabalik sa kanyang apartment, sinimulan niyang buhatin papasok ang napakaraming pinamili. Thud, bumagsak sa sahig ang unang kahon. Kahit na may pinahusay siyang pangangatawan, nakakainis ang logistics. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Kung abala na ang paglipat ng kaunti nito, paano ko pakakainin ang daan-daan mamaya? Dahil yun na ang plano ngayon, hindi maliliit na kita. Palakihin. Bigla, ang singsing sa kanyang daliri ay sumabog sa ginintuang liwanag. Natigilan siya. Ang liwanag ay tumama pasulong, nilamon ang mga nakasalansan na kahon. Kislap, liwanag, katahimikan. Wala na ang mga kahon. Tinitigan ni Chen Yang ang bakanteng espasyo. Ano? Tumingin siya sa singsing. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Huwag mong sabihin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nag-focus sa kanyang isip. Nakikita niya ang mga ito, ang mga kahon, na lumulutang sa loob ng isang malawak na madilim na espasyo ng imbakan, ligtas. Nakalagay. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Itinaas niya ang kanyang kamay. Imbak. Flash. Agad na naglaho ang mga natitirang kahon. Kunin. Isang kahon ang lumitaw sa harap niya at bumagsak sa sahig. Humalakhak siya. Isa itong spatial storage ring, hindi lang teleportation. Inventory system, unlock. Lots ang problema sa logistics. Halos halikan niya ang singsing. 5-star service. Ngayon, walang makakapigil sa lawak ng kanyang gagawin. Kaya niyang maglipat ng toneladang supply nang hindi gumagalaw. Game changer. Nang hindi nagsasayang ng isa pang segundo, inactivate niya ang singsing. Sumabog ang liwanag sa paligid niya. Natunaw ang kanyang katawan at naglaho siya. Muli siyang lumitaw sa maalikabok na wasteland. Hangin, buhangin, katahimikan. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang malaking kahon sa tabi niya, ngunit huminto siya. Hindi pa niya maaaring ibunyag ang kakayahang mag-imbak. Masyadong kahina-hinala, masyadong mapanganib. Kaya kapag nakilala niya si Lilo, magpapanggap siyang manu-manong magbubuhat ng mga bagay, kontrolin ang impormasyon, palagi. Samantala, sa loob ng kanyang sirasirang silungan, dahan-dahang dinilaan ni Lila ang huling patak ng sarsa sa kanyang daliri. Wala na ang huling spicy strip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ninamnam ito na parang isang sagradong ritual. Walang ganitong pagkain dito. Tapos, bumalik siya sa realidad. Tiningnan niya ang mga basyong balot. Nanlumo siya. Maayos na nakabalot na pagkain na hindi nasisira. Sa mundong ito, ito ay life insurance. Bigla siyang tumayo. Kung tinipid ko yon, nakaligtas sana ako ng isa pang araw. Pumasok ang takot. Ipinagpalit niya ang isang Tier 1 enhancement potion para sa ginto, para sa mga snack, para sa isang lalaking maaaring hindi na bumalik. Paano kung nagsinungaling siya? Paano kung maglaho siya? Hindi siya patatawarin ng kanyang organisasyon para sa isang masamang palitan. Tatawagin siyang padalos-dalos, maaksaya. Nawalan siya ng pag-asa. Isang panaginip lang pala. Hindi na siya babalik. At pagkatapos, isang anino ang lumitaw sa pintuan. Isang pamilyar na boses ang umungol. Lulu, tulong. Mabigat ang kahon na ito. Lumalaki ang mga mata niya. Patalon siyang tumayo. Boss. Tumatakbo siya diretsyo sa kanya. Kalabog. Pareho silang gumulong sa sahig. Biglang bumukas ang kahon. Gumulong ang mga gulay kung saan-saan sa maalikabok na sahig. Bumagsak siya sa ibabaw niya.
Walang pakialam. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Bumalik ka. Akala ko nagsinungaling ka. Kumurat si Chenyang, naiilang sa kanilang posisyon. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Sumisinghot siya. Ipinagpalit ko ang isang Tier 1 potion para sa ginto. Sa tingin ng organisasyon ko, walang silbi ang ginto. Akala ko parurusahan nila ako. Dahan-dahan niyang tinapik ang ulo nito. Relax ka lang. Napakataas ng katayuan ko sa aking organisasyon. Isang ganap na kasinungalingan na sinabi ng maayos. Walang halaga sa akin ang isang pakete ng pagkain. Kinuha ko ang ginto dahil may paggagamitan ako nito. Tahimik siyang tumitig sa kanya, tapos tumango, naniniwala sa kanya. Nag-thumbs up siya sa kanya. Ngayon, tulungan mo akong pulutin ito. Habang kinukuha niya ang mga nakakalat na supply, may gumulong sa kanyang kamay. Natigilan siya, tinitigan ito. Huminto ang kanyang paghinga. Ito ay nanginginig ang boses niya. Mga gulay. Tumingala siya sa kanya na parabang nakakita ng isang himala. Nakakapagtanim ng gulay ang organisasyon niyo. Hindi ito maproseso ng kanyang isipan sa wasak na mundo. Ang mga sariwang gulay ay mas bihira pa kaysa sa malinis na tubig. Tiningnan ni Chenyang ang reaksyon niya at dahan-dahang ngumiti dahil ngayon, hindi na lang siya isang mangangalakal. Hindi na lang siya isang supplier. Nagiging mas makapangyarihan siya sa isang nagugutom na mundo. Kontrolado niya ang pagkain at kinokontrol ng pagkain ng lahat. Nakamot ni Chenyang ang kanyang ulo, lubos na nalilito sa emosyonal na reaksyon ni Lee. Para sa kanya, repolyo lang iyon, ordinaryong repolyo mula sa supermarket, sa discount section. Pero hawak ito ni Lilo na parabang isang sagradong kayamanan. Habang umiiyak, ipinaliwanag niya, pagkatapos ng malaking sakuna, naging kontaminado ang lupa. Hindi na maaaring tumubo ang mga gulay. Nanginginig ang boses niya. Mga maalamat na mamahaling bagay ang mga ito. Kumurap si Chenyang. Pechay lang yan. Umiling siya. Hindi. Pag-asa ito. Huminto siya, tapos kaswal na sinabi, kung gusto mo talaga, kunin mo na lahat. Katahimikan. Natigilan si Lila. Agad na namula ang kanyang mga pisngi. Lahat ng ito. Niyakap niya ang repolyo sa kanyang dibdib. Bumaha ang emosyon sa kanyang mukha. Tapos bigla, lumuhod siya at ibinalik ito. Hindi ko ito matatanggap. Nabigla si Chenyang. Masyadong mahalaga ang mga ito, seryoso niyang sabi. Mabuti kang tao sa pag-aalok pero empleyado mo ako. Kukunin ko lang kung ano ang pinagtrabahuhan ko. Mabuting tao. Halos matawa siya. Kung alam lang niya na sinasamantala niya ang 200 taong pagkakaiba sa ekonomiya, pero sa halip tumikim siya. Sa totoo lang, pinag-isipan kong muli ang sahod mo. Itinuro niya ang tumpok ng ginto. Kung ikukumpara sa walang silbing ginto, mas magandang kabayaran ang pagkain. Di ba? Kumuha siya ng malaking hiwa ng sariwang baboy at iniabot ito. Pwede mong sabihin ang iba mo pang pangangailangan. Tapos idinagdag niya ng may tuso ng ngiti, pero dapat sumabay ang kalidad ng serbisyo mo. Pinagdikit ni Lila ang kanyang mga kamay, bahagyang namumula ang mukha pero determinado. Tiyak na masisiyahan ka sa akin. Ang ibig kong sabihin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Bahagya siyang umubo. Mga propesyonal na salita. Agad siyang umayos ng tayo. Opo, boss. Tumango siya. Mula ngayon, ikaw na ang personal kong sekretarya. Ang una mong trabaho ay sagutin ang mga tanong ko. Bahagyang hindi siya mapakali, pero pumayag. Simulan na ang negosyo. Kailangan kong kumuha ng mas maraming tao, kalmado niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Anong klase? 2 kahinyan, sagot niya. Lubos na katapatan at mga espesyal na kakayahan. Tumango siya ng may pag-isip. Dapat tayong pumunta sa Grey Rat Town. 10,000 na nakaligtas. Mahahanap mo ang halos anumang kakayahan doon. Tinaasan ni Chenyang ng kilay. Akala ko ba Grey Rat District ang lugar na ito? Ngumisi siya. Ang distrito ay isa sa 12 panlabas na pamayanan. Naglabas siya ng isang magaspang na mapa. Sa gitna ay ang Grey Rat Town na napapaligiran ng 12 distrito mula E hanggang G. Lahat kami ay umaasa sa bayan. Ito ang pangunahing sentro ng kalakalan. Pinag-aralan niyang mabuti ang layout. Mabuti. Sentralisadong populasyon. Mataas ang densidad ng talento. Tapos tinanong niya ang mahalagang tanong. May mga programmer ba rito? Mga taong nakakaintindi ng computer programming. Mga game developer. Nakatulala lang si Lila. Computer. Nanliit ang mga mata niya. Ang ibig mo bang sabihin ay yung mga sinaunang artifact mula sa nakaraan? Kumumpas siya ng hindi tiyak. Tulad ng malalaking kahon na metal na ginamit ng mga tao, 200 taon na ang nakalipas. Pilit na ngumiti si Chenyang. Yung mga sinaunang kahon na yon. Mukhang mas mahirap ito kaysa sa inaasahan. Nagkamot ng ulo si Lila. Bago ang malaking sakuna, lahat ay gumagamit ng mga Intel Brain. Advanced na neural tech. Tapos biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Sandali. Mayroong technical director mula bago ang sakuna sa aming distrito. Naiintindihan niya ang teknolohiya ng Intel Brain. Bigla niyang hinawakan ang kamay niya. Dadalhin kita sa kanya. Natumba siya habang hinihila siya nito. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Habang naglalakad sila sa maalikabok na pamayanan, nagtanong siya ng isang praktikal na bagay. Bakit walang naglalok ng pinto? Nagkibit balikat si Lila. Walang nagmamay-ari ng kahit anong bagay na sulit na kawin, at ang pagkakaisa ay paraan para mabuhay.
Kung may magnakaw o gumawa ng gulo, itataboy sila mula sa lahat ng pamayanan. Mahusay, malupit, lohikal. Huminto sila sa harap ng isang malaking tahimik na gusali. Nasa loob siya, sabi niya. Bago sila pumasok, may isang nakakatakot na boses na narinig mula sa loob. Masarap na karne. Tapos plat. Isang basa at mabigat na tunog. Nangunot ang ilong ni Lila. Tio Wei, kailangan nating mag-usap. Isang lalaking may magulong puting buhok at monocle ang sumilip mula sa likod ng kurtina na may hawak na madugong palakol. Oh, tamang-tama ang dating nyo, masaya niyang sabi. Kakahuli ko lang ng isang mataba. Hintayin nyo lang matapos kong iproseso ito. Ibibigay ko sa inyo ang mga hita sa likod. Nagliwanag ang mukha ni Lila. Salamat, Tio Wei. Mukhang nasusuklam si Shenyang. Iproseso ang ano? Pumasok sila sa loob at naroon ito, isang malaking patay na kulay abo na daga, mutated, nakakadiri, nakalabas ang mga ngipin, napalunok siya. Iyan ang hapunan. Masayang tumango si Lile. Bukod sa mga zombie, ang mga higanteng kulay abo na daga ang pinakakaraniwang mutated na nilalang. Pangunahing pinagkukunan ng karne, biglang mas pinahalagahan ni Shenyang ang mga modernong supermarket. Dumiretso sa punto, buong pagmamalaking kumumpas si Lile. Ito ang bago kong boss. Gusto niyang kumuha ng talento at malaki ang sahod. Dahan-dahang ibinaba ni Tio Wei ang kanyang palakol. Sinuri niya si Shenyang mula ulo hanggang paa. Anong malaking alok ang kayang ibigay ng isang bata? Umismid siya. Manloloko ka ba? Nananatiling kalmado si Shenyang. Kailangan ko ng technical na talento. Tapos inilatag niya ang alok. 30 kadi ng bigas at harina kada buwan kasama ang 10 kadi ng sariwang karne. Katahimikan. Napanganga si Tio Wei. Bigas, harina, mga bagay na parang alamat. Seryoso ka ba? Pabulong niyang sabi. Kalmadong ngumiti si Shenyang. Pwede ko pang i-advance ang sahod. Sabik na idinagdag ni Lilu. Kung papayag si boss, makakapagbigay ako agad ng karne. Agad na nawala ang hinala. Napalitan ito ng kasakiman. Hinawakan ni Tio Wei ang mga kamay ni Shenyang. Ako ang taong pinakamahusay umintindi ng mga intel brain sa distrito eh. Dahan-dahan siyang itinama ni Shenyang. Nagkamali ka ng intindi. Walang kinalaman ang trabaho sa mga intel brain. Tapos dahan-dahan siyang nagtanong, may alam ka ba tungkol sa mga personal computer? Yung mga sinauna mula pa noong unang panahon. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa teknolohiyang iyon, tulad ni Lila bago siya. Natigilan si Tio Wei. Computer. Bahagyang nanginginig ang kanyang monocle. Ang salita ay parang sinauna, halos parang alamat. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Shenyang na maaaring siya lang ang nag-iisang tao sa buong panahong ito na tunay na nakakaintindi sa dalawang mundo, at iyon ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Tuluyang natigilan si Tio Wei. Computer. Dahan-dahan niyang inulit. Narinig ko na yan. Sinaunang teknolohiya. Napakaluma. Sobrang pangit ng experience, halos walang halaga. Inayos niya ang kanyang monokol. Sa mga pamantayan ngayon, basura na lang yan. Kalmadong tumango si Shenyang. Yan mismo ang kailangan ko. Kumukurap si Uncle Wei. Gusto mo ba ng lumang basura o isang taong nakakaintindi nito? Mahusay na sumagot si Shenyang. Kung may kilala ka, dalhin mo ako sa kanila. Pero sa loob-loob niya, nagpapanik na si Uncle Wei. Ang batang ito na mukhang magnanakaw ay may bigas, harina, at sariwang karne. Hindi niya hahayaang umalis ang naglalakad na bodega ng pagkain na ito. Mabilis siyang tumayo ng tuwid. Boss, kahit anong teknolohiya ang gusto mo, kaya kong gawin. Yumuko siya pasulong. Anong mga detalye? Nagkibit balikat si Shenyang. Walang komplikado. I-program lang ito. Gumawa ng kung anong software. Para sa kanya, sapat na yon. Nagsimulang magsunod-sunod ng tanong si Uncle Wei. Kailangan mo ba ng Craft 0.4 nanometer chip? Hindi. Dapat ba akong magdisenyo ng Super Lie Core algorithm? Hindi. Habang mas maraming advanced features ang tinatanggihan ni Shenyang, mas lalong sumasaya si Uncle Wei. Mabuti. Hindi kailangan ng sobrang hardcore na futuristic hardware. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Walang problema. Kaya kong gawin ng 100%. Kung maayos ang kondisyon ng hardware, mabilis kong matatapos ang programming. Tapos bahagya siyang kumunot ng noo. Pero ang software na ginawa sa computer ay hindi tugma sa mga Intel Brain. Para saan mo ito gagamitin? Lumalapit si Shenyang, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hindi mo kailangang malaman. Bahagya siyang ngumiti. Ang totoong magaling na empleyado, mabilis kumilos at hindi maraming tanong. Naiintindihan? Agad na tumango si Uncle Wei. Lubos na naiintindihan. Mabuti. Nagpatuloy si Shenyang. Ako na ang bahala sa hardware. May iba pa bang kailangan? At huwag kang mag-alala sa pagkain. Marami akong stock. Lumunok si Uncle Wei. Mas mabuting magdala ng Intel Brain para tumulong. Maaari ko itong gamitin para gumawa ng komplikadong code at pagkatapos ay ilipat ito sa computer. Mas mabilis. Mas maliit na sukat. Tumango si Shenyang. Naiintindihan ko. Lumingon siya. Ako na ang bahala. Kumakaway si Lilu bilang paalam. Masiglang kumaway pabalik si Uncle Wei. Sa labas, tiningnan ni Shenyang ang ating interdimensional na magnanakaw, si Lilu. Madali bang makakuha ng Intel Brain? Umiling siya. Wala sa district eh. Pero makakabili ka sa Grey Rat Town. Mahal lang. Nanlumo si Shenyang. Ang pagkain dala niya sapat kaya.
Mukhang advanced ang Intel Brain. Mukhang mahal. Pero mabilis na idinagdag ni Lila, hindi naman ganoon kamahal kumpara sa pagkain na mayroon ka. Mahal lang ito para sa mga taga-Wastland. Bumuntong hininga si Chenyang. Mabuti yan. Tapos kaswal siyang nagtanong, mabibili rin ba doon ang mga enhancement serum? Sagot niya, Tier 1 at Tier 2 lang. Para sa mas mataas na tier, kailangan mong pumunta sa distribution point ng Doctors Association sa Silangan. Doctors Association. Paliwanag niya, isa sila sa dalawang pangunahing paksyon sa Wastland. Lahat ng enhancement serum at killing potion ay sila ang gumagawa. Tapos ay pinaningkitan niya ito ng mata. Paano mo hindi alam to? Kinamot ni Chenyang ang kanyang ilong. May sariling kakayahan ang organisasyon ko. Hindi kami gaanong nakikipag-ugnayan sa labas. Galing dumiskarte. Kaswal na sinabi. Gayunpaman, dagdag niya, kailangan ko ring pumunta ka sa Doctors Association. Bumili ka ng isang batch ng enhancement serum. Matatag na tumango si Lila. Walang problema. Bahagya siyang lumingon. Mauuna na akong bumalik. Kukuha ng computer para kay Uncle Wei. Sa'yo ko na iiwan ang iba pa. Naiintindihan ko. Huminto siya. Isa pa pala. Kung mapahamak ka habang nakikipagpalitan, iwanan mo ang pagkain. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Natahimik siya. Pagkain. Sa mundong ito, ang pagkain ay buhay. Pero, sinabi niyang iwanan niya ito para sa kanyang kaligtasan. Dahan-dahan siyang tumango. Naiintindihan ko. Pero sa loob niya, nakakaramdam siya ng init at saya. Dahil sa malupit na mundong ito, may isang taong mas pinapahalagahan siya kaysa sa pagkain at pambihira yon. Kumislap ang gintong liwanag. Nawala si Chenyang. Pabalik sa kanyang orihinal na mundo. Nagpakita siya sa loob ng kanyang kwarto at nagsimulang tumawa. 30 kaba ng bigas at harina at sariwang karne. Makakakuha ako ng technical director sa halagang mas mababa sa 400 yuan bawat buwan. Umiling siya. Tunay ngang isang kahanga-hangang sibilisasyon ang Wastalan. Binuksan niya ang pinto, nakangiti pa rin tapos ay natigilan sa sofa. Kaswal na nakahiga si Danon, nag-scroll sa kanyang telepono, nagpaplanong kung anong kakainin ngayon, nakasuot ng napakanipis na pambahay, relax, walang kamalay-malay. Tumingin si Chenyang at biglang dumugo ang kanyang ilong dahil sobrang ganda ni Danon, napatingala siya, natigilan, at agad na kumuha ng unan para takpan ang sarili. Manyakis ka. Bakit ka nakatitig? Bakit ka nandito sa bahay? Kalalabas mo lang ng kwarto mo ng ganito kaaga at wala ng ibang tao rito. Ano ang intensyon mo? Namula ang kanyang mga pisngi. Kinakamot ni Chenyang ang kanyang ilong. Kanina pa ako nasa bahay. Hindi mo ba naalala? Mabilis niyang binuksan ang pinto. May kailangan akong asikasuhin. Babalik ako bago maghapunan at tumakas. Sumara ang pinto. Si Dan sa hagdanan. Lahat ng lalaki ay sinungaling. Sa labas ng gusali, bumulong si Chenyang, Tsuye. Bumagsak siya sa audition niya. Nagpa-part-time siya sa isang computer shop sa Computer City. Sakto. Kailangan niya rin naman ng computer. Pagbabago ng eksena. Computer City. Sa loob ng isang tindahan, inaasikaso ni Tsuye ang isang customer, isang makulit. Patuloy sa pamimilit ang lalaki. Dinner tayo mamaya. Bahagyan niyang hinampas ang kamay sa counter. Sir, nagbebenta kami ng computer. Hindi kami nagbibigay ng serbisyong ipinapahiwatig mo. Opisyal nang naubos ang kanyang pasensya. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. At hulaan mo kung sino ang pumasok. Si President Chen mismo. Computer City, modernong mundo. Nang malapit nang sumabog si Shuya sa makulit na customer, bumukas ang pinto ng shop. Kaswal na pumasok si Chenyang. Miss Sales Associate, sabi niya ng mahina. Lumingon si Shuya na tigilan. Ikaw. Kalmadong ngumiti si Chenyang. Pwede ka bang lumapit sandali? May ilang tanong lang ako. Agad siyang lumapit at mabilis na bumulong, salamat. Kanina pa ako binabastos ng matabang iyon. Umirap siya. Nagpabuo siya ng 8,000 yuan na computer at ngayon gusto niyang makipag-inuman ako sa kanya mamayang gabi. Nag-cruise siya ng braso. Mukha ba akong ganoong klaseng babae? Pagkatapos ay pinandilatan niya ng mata si Chenyang. Kaya bakit ka nandito? Naparito ka para panoorin akong mabuli. Kaswal na itinuro ni Chenyang ang isang display case. Nandito ako para magpabuo ng computer. Kumurap siya. Ano? Magsisimula ako ng gaming company. Tulungan mo akong magbuo ng high-spec na desktop. Lagyan mo ng 5090. Lahat sagad. Nanlaki ang mga mata ni Shuya. Ang pinakamataas na spec sa shop na ito ay nagkakahalaga ng 103,000 yuan. Magbubukas ka ng kumpanya, hindi ka maglalaro para sa sarili mo. Bakit ka bibili ng napakamahal? Kalmado siyang sumagot. Kailangan ko ng high-spec na hardware para sa testing, mga limitasyon ng software load. Pinag-aralan niya siyang mabuti pagkatapos ay bumuntong hininga. CJ, teka, pumasok siya sa loob. Sa likod niya, bumulong ang matabang customer. Kailangan kong makuha ang babaeng iyon mamayang gabi. Narinig ni Chenyang ang lahat. Pinahusay na pandinig. Nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay napansin siya ng matabang lalaki. Tol, anong bibilhin mo? Magkano ang budget mo? Walang alinlangang itinuro ni Chenyang ang flagship desktop. Iyan. Ang nakalagay sa presyo, 103,000 yuan. Halos lumuwa ang mga mata ng matabang lalaki. Nagbibiro ka, di ba?
Sakto namang bumalik si Shuya dala ang tapos ng build. Handa na. Profesional siyang tumingin kay Chen Yang. Ang kabuuan ay 103,000 yuan. Paano mo gustong magbayad? Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang telepono. I scan. Beep. Matagumpay ang pagbabayad. Napahawak sa ulo ang matabang lalaki. Totoo nga. Lumingon si Shen Yang, kinindatan siya ng mapaglaro. Kailangan mo bang samahan kita uminom? Namutla ang lalaki. Huwag na. At tumakbo. Hindi makapaniwalang tumingin si Shuya kay Chen Yang. Ngumiti lang siya. Grey Rat Town, Westland. Samantala, dumating si Lilo sa Grey Rat Town para tapusin ang misyon ng kanyang amo. Magulo ang mga kalye. Mga magagaspang na lalaki sa lahat ng dako. Sumipol ang isang siga. Ganda, gusto mo bang makipaglaro? Hindi man lang siya tinignan ni Lilo. Hindi ako interesado. Hinarangan nila ang kanyang daan. Mukhang mabigat ang backpack na yan. Siguradong maganda ang laman yan. Dahan-dahan siyang lumingon. Umalis kayo. Bahagyan niyang itinaas ang kanyang armas. Kung may mangyaring masama, huwag niyo akong sisihin. Natigilan ang mga lalaki. Bumulong ang isang lalaking may pulang ngipin, may dala siyang armas, baliw. Tumabi sila. Kalmadong naglakad si Lila, nang makalayo na lang siya nakahinga ng maluwag. Kung nakakita sila kahit katiting na kahinaan, pagpipirapirasuhin ako. Walang pagkakaisa dito tulad sa district eh. Ito ay isang sentro ng kalakalan. Panganib sa lahat ng dako. Westland Repair Shop. Pumasok siya sa isang repair shop. Kailangan ko ng Intobrain. Tumango ang may-aring mukhang panday. Basic model, 15 kilo ng karne ng Grey Rat. Plug-in module, dagdag na 5 kilo. Kukunin ko ang basic model. Inilagay niya ang kanyang mabigat na bag sa mesa. Tinimbang niya ito. Sapat. Ibinigay niya sa kanya ang Intel Brain device. Maingat niya itong itinago. Yumuko pasulong ang may-ari. Ganda, gusto mo bang makipagpalit pa ng iba? Mayroon akong mga kayamanan. Malamig siyang lumingon. Hindi na kailangan. Habang paalis siya, bumulong ang isang katulong. Dapat ba natin siyang sundan? Umiling ang may-ari. Hayaan mo na. Hindi sulit. Narinig lahat ni Lila. Lumabas siya, huminga ng malalim. Muntik na yon. Kung nalaman nilang may dala siyang isang buong repolyo, mababaliw sila. Ang mga gulay ay parang alamat na kayamanan dito. Doctors Association Distribution Point. Nakarating siya sa isa pang lokasyon. Sa loob, isang doktor ang kaswal na nakahiga. Tuloy. Tumingin-tingin ka. Tiningnan niya ang mga enhancement serum, lahat ay basic tier. Kailangan ko ng mas mataas na grade. Napangisi ang doktor. Ining, kaya mo bang bumili ng higher grade serum? Dahan-dahang binuksan ni Lila ang kanyang bag at inilabas ang repolyo. Tingnan mo muna ito. Natigilan ang doktor. Natigil ang pag-iisip niya. Bigla siyang tumayo, nanlalaki ang mga mata. Saan mo nakuha yan? Sa Westland. Hindi ito pagkain. Ito ay kapangyarihan. At si Lilu ay kalalapag lang ng isang nuclear level na bargaining chip sa mesa. Doctors Association, Grey Rat Town. Sa sandaling makita ng doktor ang repolyo, bigla siyang kumilos ng mabilis. Napakabilis na kusang kumilos si Lilo. Hinugot niya ang kanyang armas at itinutok sa kanya. Anong ginagawa mo? Ngunit hindi umatake ang doktor. Nilagpasan niya lang ito at isinara ng malakas ang shutter ng tindahan. Klang. Kalmado siyang lumingon. Hindi kailangang magpanik. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang aura. Naging mabigat at nakakasakal ang hangin. Lumiit ang mga balintataw ni Lila. Tier 9 Enhanced Human. Kung gugustuhin niya, kaya niyang durugin agad ang baril niya. Makakita ng Tier 9 sa Grey Rat Town. Halos impossible. Pinatatag niya ang kanyang boses. Bakit magtatalaga ang asosasyon ng doktor ng isang taong ganito kalakas sa isang liblib na lugar na tulad nito? Kaswal na kinamot ng doktor ang kanyang ulo. Sa kaparangan, walang imposible. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay. Hayaan mong suriin ko ng maayos ang repolyo. Nag-atubili sandali si Lila, pagkatapos ay iniabot ito. Binuhat ito ng doktor gamit ang dalawang kamay, pinag-aralan ang bawat dahon, sariwa, perpekto ang kulay. Ito ay tunay na Chinese cabbage. Humina ang kanyang boses. Ito ay isang himala. Tinitignan niya ito na parang isang sagradong relikya. Dumiretso na si Lila sa punto. Maaari na ba nating pag-usapan ng palitan, kagamitan at mga serum? Tumayo ng tuwid ang doktor. Kung iniisip mong gamitin ang pagkakataong ito para humingi ng sobrang taas na presyo, pinapayuhan kitang alisin mo na yan sa isip mo. Matatag na sumagot. Hindi na kayang magpatubo ng gulay ang lupa. Naiintindihan mo ang halaga nito. Dahan-dahang tumango ang doktor. Napakalaki ng halaga nito, ngunit hindi ako magiging isang mapagsamantalang kontrabida. Bumuntong hininga si Lila. Sincere ako. Gusto ko ng patas na kasunduan. Bahagyang umiti ang doktor. Pinindot niya ang isang buttons. Isang nakatagong kompartimento ang bumukas. Sa loob, mga enhancement serum, injector, mga bihirang kagamitan. Kung gayon, ipapakita ko rin ang aking sinseridad. Itinuro niya ang ilang mga vial. Tier 1 hanggang Tier 6 na enhancement serum. Itinaas niya ang isa pang vial. Kayang gamutin ng healing potion na ito ang lahat ng sakit na dulot ng cellular mutation. Pagkatapos ay inilabas niya ang pangunahing atraksyon, isang bagong-bagong carbon fiber bio armor suit, ang pinakabagong modelo. Nagningning ang mga mata ni Lila.
Maaari ko bang kunin lahat ng ito? Umiling ang doktor. Siyempre hindi. Maaari ka lang pumili ng dalawang bagay. Kumunot ang noo ni Lila. Kung gayon, bakit mo ipinakita sa akin ang armor? Mahinahon siyang sumagot. Para maghanda sa pangalawang transaksyon, bumalik sa loob ang display ng armor. Kung gusto mo ng armor, magdala ka pa ng Chinese cabbage at iba pang gulay. Kumabog ang puso ni Lila. Paano niya nalaman na mayroon pa siya? Kalmadong nagsalita ang doktor. Masyadong perpekto ang repolyong ito. Pinapatunayan nitong hindi ito aksidente. Ang isang paksyon na may kakayahang magtanim ng gulay ay hindi lang isang repolyo ang gagawin. Tama. Mabilis na nagsinungaling si Lila. Hindi ito itinanim. Natagpuan ko ito sa mga guho mula bago ang malaking kalamidad. Mahinang tumawa ang doktor. Sa tingin mo, eksaktong isang repolyo lang ang na-preserve sa mga guho. Bumalik ka at kausapin ang mga tao mo. Para sa iyo, hindi gaanong kapaki-pakinabang ang mga gulay. Para sa akin, hindi gaanong kapaki-pakinabang ang armor. Mag-isip kang mabuti. Sa wakas ay tumango si Lila. CJ. Naglakad siya papunta sa labasan. Ingatan mo ang armor. Babalik ako. Habang paalis siya, bumulong ang doktor sa sarili, natalo ako sa laban ng kapangyarihan. Pero baka nakahanap ako ng biyaya, isang koneksyon sa isang modernong supermarket, modernong mundo, pribadong lokasyon. Isang delivery truck ang huminto sa isang tahimik na sulok ng industrial. Mr. Chen, ang order ninyo. Maingat na sinuri ni Chen Yang ang lugar. Walang mga kamera, walang mga dumadaan, walang surveillance. Idiskarga ang lahat dito. Dalawang delivery worker ang nagsimulang magbaba ng mga kahon ng karne. Isang bumulong, 20,000 yuan na halaga ng karne. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Pinigilan siya ng mas mabigat na manggagawa. Hindi natin problema yan. Gawin mo ang trabaho mo. Natapos silang magdiskarga at umalis. Kung kailangan nyo pa, tawagan nyo lang kami. Umalis na ang truck. Nag-antay si Chen Yang hanggang sa makaalis sila. Muli siyang lumingon sa paligid. Mabuti. Walang mga kamera. Itinaas niya ang kanyang kamay. Kumislap ang gintong liwanag. Lahat ng crate ay biglang naglaho, nakatago sa loob ng special ring. Pinagmasdan niya ito ng may pag-iisip. Sapat na ito sa ngayon pero hindi pa matagalan. Sa dami nito, may makakapansin din sa kalaunan. Kung mag-trending na naman ako, mabubunyag ang lahat hanggang sa panloob ko. Dahan-dahan siyang huminga, tapos may nabuong bagong ideya. Pabrika. Kung upa ako ng pribadong gusali ng pabrika, at makikipag-partner sa isang kumpanya ng food processing, magiging normal na ang malalaking dami. Magmumukhang lehitimo ang supply chain. Dadami ang iba't ibang produkto. Mababawasan ang hinala. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Pansamantala lang ang ginto. Ang logistics ng pagkain ay kapangyarihan. Ang teknolohiya ng hinaharap ay bentahe. Ang Empire Plan ay nag-evolve. At itong interdimensional na magnanakaw. Mas malaki ang iniisip niya ngayon kaysa dati. Nagsisimula na ang pagpapalawak sa modernong mundo. Muling tinignan ni Chen Yang ang kanyang storage space. Mga hanay ng supply na maayos na nakalutang sa loob ng singsing. Karne, gulay, mga tuyong pagkain, perpektong napreserba. Napangiti siya sa kasiyahan, tapos ay kaswal na kumuha ng ice cream. Pinunit niya ang balot, kumagat. Kahit gaano karaming sariwang pagkain ang itago ko sa loob, hindi ko kailangang mag-alala na masira ito. Special ring refrigeration system, walang talo. Habang naglalakad siya sa kalye na kumakain ng ice cream, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya, Mr. Chen, nakumpleto na ang proseso ng pagpaparehistro para sa Chen Yang Technology Company Limited. Huminto siya, tapos mumiti. CJ. Nakuha ko. Ganun lang. Opisyal nang nagsisimula ang kanyang profesional na karera. Apartment, si Dan ay nasa interrogation mode. Binuksan niya ang pinto. Nandito na ako. Sinalubong siya ni Dan mula sa loob. Pagpasok niya, pinaningkitan siya nito ng mata. Saan ka ba nagmamadaling pumunta kanina? Kaswal na umupo si Chen Yan sa sofa. Nag-cruise siya ng braso. Nag-interview ka ba? Binaliwala niya lang ito. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nagtayo ako ng kumpanya. Hindi ko na kailangang maghanap pa ng trabaho. Katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Danan. Nagbukas ka ng kumpanya. Dumingkit ang mata niya. Ano bang tingin mo sa akin? 3 taong gulang. Nakatayo siya ng napakalapit ngayon. Napakalapit. Namula ang mukha ni Chen Yang. Seryoso ako. Giniba ang hometown ko. Itinaas niya ang isang daliri ng may drama. Kaya pala bigla kang nagkapera para ilibre kami sa Regal Grande kagabi. So matagal ka nang nakaupo sa napakalaking yaman. Pabagsak siyang umupo sa sofa sa tabi niya. Ang swerte mo talaga. Ang pamilya ko ay nasa isang maliit na bayan lang. Kahit nagibain yon, hindi kami makakakuha ng malaki. Bigla siyang natigilan. Bakit mo tinatakpan ang ilong mo? Dahil masyado siyang malapit at mukha siyang mapanganib sa ganda. Tumikim siya. Siya nga pala, magkano na ang sahod mo ngayon? Bumuntong hininga siya ng may drama. Ang take-home pay ko ay halos hindi lumalagpas sa 5,000 yuan. Kung hindi nagbibigay ng pagkain ng kumpanya, mamamatay ako sa gutom sa kalye. Sumandal siya pabalik. Kailan kaya bubuksan ng langit ang kanilang mga mata at hayaan akong maranasan ang yumaman ng biglaan? Bahagyang umiti si Chen Yang. Imposibleng yumaman ng biglaan. Huminto siya.
Pero, gusto mo bang isaalang-alang na sumali sa kumpanya ko? Bibigyan kita ng triple ng sahod mo. 15,000 kada buwan. Natigilan si Danon. 15,000. Nagsimulang mag-compute ang utak niya. Kung mag-ipon ako ng maigi, halos 100,000 ang maiipon ko sa isang taon. Nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Tapos makakakain na ako ng hotpot kahit kailan ko gusto at makakabili ng bag kahit kailan ko gusto. Ngumisi si Chen Yan. Ibig sabihin ba niyan, pumapayag ka? Sumagot siya pabalik. Hindi pa. Paano kung malugi ang kumpanya mo sa loob ng ilang araw? Itinutok niya ang kanyang ballpen sa kanya. Sabihin mo muna sa akin ang sitwasyon ng kumpanya. Tumango siya. Nerehistro ito ngayong araw. Kapital, 1,000,000. Nakatuon sa easy at mobile games. Nakinig siyang mabuti, tapos ay prangkang sinabi, mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang kumpanya mo. Bukod sa pera, wala na itong iba. Ang isang kumpanya ng laro ay nangangailangan ng gastos sa D&A. Isang technical team. Mahiwagang umiti si Chen Yang. Iyan mismo ang ating competitive advantage. Agad siyang tumayo. Ang pinakamahalagang gawain ay ang paghahanap ng gusaling pang-opisina at pag-aasikaso sa mga aplikasyon ng lisensya. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto. Kumukurap siya. Saan ka pupunta? Tiningnan niya ito na parang tanga. Para mag-resign, syempre, natigilan siya, tapos dahan-dahang ikinuyom ang kamao malapit sa dibdib. Sinusuportahan na niya ako sa pamamagitan ng gawa. Halos maluha ang kanyang mga mata. Pagkaalis niya, nagpahinga siya sa sofa. Pagkatapos ay muling tumunog ang kanyang telepono. Sumagot siya. Naiintindihan ko. Nagbago ang ekspresyon niya, naging madilim. Pumasok muli si Danon. Namumutla ka. May nangyari ba? Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Matagal nang mahina ang kalusugan ng lolo ko. Kamakailan lang ay na-diagnose siyang may late-stage liver cancer. Sabi ng doktor, mga 1 buwan na lang ang natitira. Bumalot ang katahimikan sa kwarto. Kailangan kong umuwi para makita siya sa huling pagkakataon. Agad na lumambot ang ekspresyon ni Danden. Bilisan mo. Mag-book ka ng pinakamaagang ticket. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay sa kumpanya. Tumingin siya sa kanya. Salamat, bahagya siyang namula. Magka-roommate tayo. Hindi na kailangan ng formalidad. Umalis ka na. Mabilis niyang inimpeke ang kanyang bag, isinara ang pinto sa likuran niya. Habang naglalakad siya palayo, tumigas ang kanyang tingin. Hindi ko hahayaang pumanaw si Lolo ng ganoon lang. Naalala niya ang kaparangan, enhancement serums, healing potions, Doctors Association. Siguradong may paraan. Maaaring sirain ng apokalipse ang mga mundo, pero maaari rin itong magligtas ng isang buhay. Susunod, Daijin Bullet Train Station. Nakatayo si Chen Yan sa loob ng istasyon. Bigla, isang magandang babae ang nakapansin sa kanya mula sa malayo. Maingat niya itong tiningnan at sinabing, Chen Yan, ikaw ba yan? Lumipat ang kamera sa magandang babae. Ang pangalan niya ay Churen. Kaklase siya ni Chen Yan. Lumapit siya sa kanya at sinabi sa isang malambing at magiliw na boses, ikaw nga talaga. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ako ng isang dating kaklase dito. Kung isipin, ilang taon na rin tayong hindi nagkita. Di ba? Pauwi ka ba sa One Eye City? Tumango si Chen Yan at sumagot. Sa sandaling iyon, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa istasyon. Pansin mga pasahero, magsisimula na ang ticket check para sa inyong tren. Tumingin si Xinyuan kay Churen at sinabing, sabay na tayo. Pwede tayong mag-usap habang nasa biyahe. Tumango si Churen. CJ. Sabay silang naglakad paabante. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nagtanong si Churen, nasaan ang upuan mo? Pwede akong makipagpalit sa katabi mo. Bahagyang kinabahan si Xinyan. Tumingin siya sa kanyang tiket at sinabing, nagmamadali kasi akong bumili ng tiket. Mga business class ticket na lang ang natira. Bahagyang nagulat si Churin. Hindi siya ganoon kayaman sa ngayon. Ganoon ba? Pinilit niyang umiti ng bahagya. Kung ganoon, mag-usap na lang tayo pagdating sa 1A. Agad na naintindihan ni Xinyan. Hindi niya kayang bumili ng business class ticket. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Hindi na kailangan. May paraan ako. Nagtatakang tumingin si Churen. Anong ibig mong sabihin? Naglakad si Xinyan papunta sa reception desk. Sandali lang. Sinubukan siyang pigilan ni Churen. Saan ka pupunta? Pero hindi huminto si Xinyan. Lumapit siya sa hostess at nagtanong, hello, excuse me. May mga bakanting upuan ba sa business class? Magalang na sumagot ang hostess. Opo. Sa 4 na business class na upuan sa inyong hanay, ang ticket nyo lang po ang nabenta. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Xinyan. Kung ganoon, pakiproseso po ang pagpapalit ng tiket para sa kanya. Ako na ang magbabayad. Gusto ko yung upuan sa tabi ko. Pagkarinig nito ni Churin, nagningning ang kanyang mga mata. Inimprenta ng hostess ang tiket at iniabot sa kanya. Heto po ang tiket nyo. Pakiingatan po. Matapos kunin ang tiket, labis na natuwa si Churen. Lumapit siya ng husto kay Chu na halos yakapin na siya. Salamat, Churen. Bahagyang dumampi sa kanya ang malambot nitong katawan. Bahagyang namula ang mukha ni Kinyan. Napansin ito ni Churen at nagtanong, anong problema? Mabilis na tumingin sa gilid si Kinyan. Walang anuman. Sa loob ng tren, magkatabi silang nakaupo sa business class.
Tumingin-tingin si Churen sa paligid at sinabing, ngayon lang ako nakaupo sa business class. Talagang mas maluwag ito kaysa sa karaniwang bagon. Pagkatapos ay umayos siya ng upo at nagtanong, teka, hindi ba't nagtatrabaho ka na sa Daijing? Bakit bigla mong gustong bumalik sa 1A? Huminga ng malalim si Cheng Yan. May sakit ang lolo ko. Marahang tinapik ni Churen ang kanyang balikat. Huwag kang masyadong mag-alala. Napaka-abante na ng medisina ngayon. Siguradong gagaling siya. Alam ni Cheng Yan ang totoong kondisyon ng kanyang lolo. Alam niyang wala nang gaanong natitirang oras ang kanyang lolo, pero tumango pa rin siya. Tapos nagtanong siya, ikaw naman, bakit ka napunta sa Daijing? Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Churen. Naparito ako para maghanap ng mga business partner para sa pabrika ni Papa. May naalala si Cheng Yan. Naaalala ko na may pabrika ng pagkain ng tatay mo. Tama, tumango si Churen. Sa kasamaang palad, sa nakalipas na 2 taon, sa malalaking brand na lang nagtitiwala ang lahat kapag bumibili. Naging mahirap ang mga panahon. Ngayon ay palagi kaming nalulugi, at halos hindi na namin kayang bayaran ang sahod ng mga manggagawa. Nang marinig ito, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Xinyan. Kailangan niya rin ng isang pabrika ng pagkain. Naisip niya sa sarili, magaling. Naghahanap lang ako ng supplier ng pagkain para sa pangmatagalang kooperasyon. Hindi lang ako makakatulong sa isang dating kaklase, maaasahan ko pa ito para unti-unting palakasin ang aking wasteland team. Tumingin siya sa kanya at sinabing, baka matulungan kita. Nagulat si Churen. Tulong? Paano? Kalmadong sumagot si Xinyan. Nagkataon lang na naghahanap ako ng pabrika ng pagkain na magiging kasosyo at pipirma sa isang pangmatagalang kontrata sa supply ng mga kalakal. Nagniningning ang mga mata ni Churen. Talaga? Siyempre. Pero kailangan ko muna itong inspeksyonin. Walang problema. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagtataka. Pero hindi ba't kagaya ko lang din nakagagraduate mo lang? Bakit mayroon kang ganoon kalaking demand sa order? Bahagyang kinabahan si Xinyan. Ayaw niyang sabihin ang totoo. Kaya sinabi niya, nagbukas ako ng sarili kong kumpanya. May mga pangangailangan ang mga kasosyo ko sa negosyo sa larangang ito. Tumango si Churen. Kung gayon, idagdag natin ang contact information ng isa't isa. Walang problema. Nagpalitan sila ng mga detalye ng contact. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Wangay City. Pinara ni Chun Yen ang isang taxi at binuksan ang pinto. Kailangan ko munang bisitahin ang lolo ko. Baka kailangang maghintay ng ilang araw para sa inspeksyon. Tumango si Churen. CJ. Sumakay siya sa taxi at umalis. Kumaway ng pamamaalam si Churen. Habang pinapanood niya ang pagkawala ng taxi, naisip niya, hindi ko inaasahang makasalubong si Ching Yen at talagang tinulungan niya ako. Maaari kayang ito ay isang nakatakdang muling pagkikita. Sa sandaling iyon, isang kotse ang huminto sa tabi niya. Nasa loob ang kanyang ama. Halika rito. Umiti siya ng malapad. Papunta na. Sumakay siya sa kotse. Dad, seryosong tumingin sa kanya ang kanyang ama. Kamusta ang usapan sa partnership sa pagkakataong ito? Sumagot siya, may isang masamang balita at isang magandang balita. Kumunot ang noo ng kanyang ama. Ano ang masamang balita? Hindi ako nakahanap ng partner sa Daijing. Kung gayon, ano ang magandang balita? Ang magandang balita ay nakilala ko ang dati kong kaklase, si Qingyan, sa tren. Nagkataong may malaki siyang order. Pupunta siya sa pabrika para inspeksyonin ito sa loob ng ilang araw. Bahagyang nag-alala ang kanyang ama. Isang dating kaklase. Mukhang manluloko yan. Kailangan mong mag-ingat. Boom! At sa linyang iyon, nagtatapos ang video. Kung gusto ninyong mapanood ang susunod na bahagi, kailangan ng video na ito ng hindi bababa sa 5,000 likes at 100 comments. Saka lang ilalabas ang susunod na bahagi. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam!